邻居女孩每天洗澡时， Palihim akong umaakyat sa bubong para sumilip. Sa normal na pagkakataon, pilit kong itinatago ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ako nagpakalat ng kwento. Kundi direkta pa akong pumunta sa kanilang bahay para mangasar. Totoo ba yan? Ang batang ito ay mahilig magyabang. Dahil sa panahong ito kung saan mas mahalaga ang puri kaysa buhay. Ang reputasyon ng isang babae ang sumasalamin sa lahat. Bakit niya ako ginanon? Pagkatapos ng insidente, tulad ng inaasahan ko, napilitan ang dalaga na magpakasal dahil sa sitwasyon. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay, sa gabi ng kanyang kasal, pinalitan niya ang kanyang pangako ng alak ng pamatay peste. Hindi na muling nagising mula sa pagtulog ng gabing iyon. At nang makita ko ang kanyang labi, bigla akong natauhan. Sa huli, dala ang panghihinayang na ito. Hanggang sa katapusan ng aking buhay. Ngunit nang muli akong magmulat ng mata, nakabalik ako sa araw na sinisilipan ko ang dalaga na naliligo. Ngayong araw, maliit na halimaw. Wala akong anak na tulad mo, lumayas ka. Huwag kang bumalik. Binababoy mo lang ang pinto ng pamilya ni Old Chen. Ako ay nabuhay muli. At nakabalik sa araw na sinisilipan ko si Lin Qinghan. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Ang pagkakamali ni Lin Qinghan sa nakaraang buhay. Hindi ko na muling gagawin. Ngunit sa ngayon, kung tatakbo ako pabalik upang magpaliwanag. Marahil walang maniniwala. Kailangan kong patunayan ito sa pamamagitan ng pagkilos. Ngunit mukhang ang pinakamahalaga sa ngayon ay humanap ng paraan upang mapakain ang sarili. Buti na lang at sinundan ko ang isang matandang mangingisda sa nakaraang buhay. Hindi mahirap humanap ng pagkain dagat. Mabilis kong nakahanap ng isang butas sa ilalim ng tubig. Mabilis na inilagay ang aking kanang kamay at hinila ang isang malaking dilaw kayumangging igat dagat. Sa pilitang hinila ito mula sa butas. Ang galing! Magandang simula! Nakita na matagumpay na nahuli ang nilalang dagat. Matagumpay na na-activate ang Hanhai system. Ang pangunahing function ay bukas, kontrata ng espiritu ng dagat 0 paghahati isa direktang espiritu ng pangingisda. Newbie mission, iproseso at kainin ang target na igat dagat upang mapunan ang lakas. Gantimpala. Lisensya sa pangingisda, antas 5. Itong sistema ngunit nabuhay na ako muli. Hindi na rin siguro nakakagulat na may sistema. Sunod ay naghiwa ako ng puting-puting karne ng igat at isinubo ito. Ang hirap naman kainin nito. Naalala ko may bilihan ng lamang dagat dito sa malapit. Na bumibili ng mga huling isda ng mangingisda. Ang natitirang igat dagat ay siguro may presyo. Matagumpay na nakakain ng Tiger Grouper Eel, pangunahing garantiya sa kaligtasan. Nakumpleto ang gawaing pangingisda 2. Kasalukuyang halaga ng gawaing pangingisda 5. Mukhang basta't ang aking kilos ay may kaugnayan sa pangingisda. Makakaipon ako ng halaga sa pangingisda. Pero hindi ko alam kung anong gamit nitong halaga sa pangingisda. Hayaan na. Ngayon ay katatapos lang ng low tide. Ito ang pinakamagandang oras para mangisda. Maghanap muna tayo ng mga lamang dagat. Nakayuko akong maingat na naghanap sa mga bitak ng bato na nakalantad. Habang lumilipas ang oras, ang mga alaala ng nakaraang buhay ay natural na bumalik na parang alon. At ang aking mga galaw ay may kasanayan na nakaukit sa aking buto. Nakakuha ng 5 talaba. Gawaing pangingisda 1. Nakakuha ng 1 librang kabibe. Gawaing pangingisda 1. Nakakuha ng 3 alimango. Gawaing pangingisda 1. Halos tapos na ako dito. Ibenta na muna natin ang mga bagay. Ang bilihan ay malapit sa isang maliit na pantalan. May hindi mahabang pila sa labas. Ang aking gusgusing hitsura at dugong hindi pa nahuhugasan sa mukha. Agad na nakaakit ng atensyon. Bata, ano ang ibebenta mo? Maliit na alimango, maliit na kabibe, doon sa area ng mga maliliit na nagtitinda. Hindi ako nagsalita. Inilapag ko lang ang tigre eel sa mesa. Tiger eel. Hindi maliit ang laki. Wild, bagong huli sa low tide. Nahukay sa bitak ng bato, 7 libra at 2 onsa. Sa'yo, grade A, 1 libra ay 1 piso at 3 sentimo. Lahat-lahat ay 9 na piso at 36 na sentimo. Makatarungan naman ang presyo. At itong maliliit na bagay, bigyan mo na rin ng presyo lahat. Hindi gaanong mahalaga ang mga ito. Lahat-lahat ay 10 piso at 24 na sentimo. Nang tanggapin ko ang pera, bahagyang pinawisan ang aking magaspang na palad. Unang beses na nakakuha ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng huli sa pangingisda. Na-unlock ang basic currency system. Gawaing pangingisda 2 nang makuha ang pera. Mabilis akong nagpunta sa tindahan ng sari-sari sa nayon ng mga mangingisda. Bigyan mo ako ng 1 pakete ng biskwit na gawa sa magaspang na butil. At kumuha ka rin ng 1 bigkis ng pulang sinulid. Ayon sa lumang kaugalian dito, kapag may nangyaring ganitong kahiyahiyang bagay, kung nais ng lalaki na humingi ng tawad o magmungkahi ng kasal, dapat siyang magdala ng pulang bagay sa bahay. Ngayon, ang pulang sinulid na ito ang tanging regalo na nabibili ko para sa paghingi ng tawad. Kahit na ang daan ay puno ng hirap, dapat akong pumunta para sa babaeng winasak ko ang buhay. Hinding-hindi ako urong.
Nang dumating ako sa bahay ni Lin Qinghan bitbit ang pulang sinulid. Itay, huwag mo na siyang hanapin. Tinatanggap ko na. Babaliin ko ang kanyang mga binti. Ang maliit na halimaw na yon mula sa pamilya Chen. Wala akong kaaway sa buong buhay ko. Sa pagkakataong ito, hindi pa ako tapos kay Chen Zhensheng. Sa nakaraang buhay, ganito ang kawalan ng pag-asa. Nasa huli ay nagtulak kay Lin Qinghan na magpakamatay. Hindi ko nahahayaang maulit ang trahedya. Buong tapang kong kumatok sa luma at gasgas na pintuan ng kahoy. Sino iyan? Liu Haizi, ako ito. Chen Shijiu, ang munting halimaw. Naglakas loob ka pang bumalik para makita kami. Hindi kita papatayin. Itinaas ni Lin Dehai ang kanyang kahoy na patpat. Hindi ako umiwas. Sa halip, lumuhod ako ng diretsyo sa pintuan. Ang kilos na ito ay ikinagulat maging ng galit na si Lin Dehai. Liu Haizi. Ako po ito. Patawarin mo ako, Qinghan. Sige, patayin mo ako. Hinding-hindi ako lalaban. Ngunit pakiusap, pakinggan mo muna ako. Ngayon, sumusumpa ako sa langit. Ang walang kwentang tao noon ay namatay na sa dagat. Ngayon, lumapit ako para pakiusapan kayo at si Qinghan na bigyan ako ng isang pagkakataon. Itinaas ko ng mataas ang bigkis ng pulang sinulid. Binili ko ito mula sa perang kinita ko sa pamimingwit ngayon. Alam kong wala itong halaga. Ngunit sa hinaharap, gagamitin ko ang aking sariling mga kamay upang bigyan si Qinghan ng isang magandang buhay. Kunin mo ang sirang sinulid mo at lumayas ka. Kahit na hindi na magpakasal si Qinghan. Hindi siya magpapakasal sa isang halimaw na tulad mo. Si Lin Dehai. Sa huli ay malakas na isinara ang pinto. Lumuhod ako sa labas ng pinto sa loob ng 15 minuto. Hanggang sa unti-unting humina ang pigil na iyak ni Lin Qinghan sa loob ng bahay. Mukhang kinaya naman ang pagsubok ngayon. Tahimik akong tumayo. Maingat na inilapag ang pulang sinulid sa gilid ng pinto. Pagkaalis ko, bumili ako ng itak at maliit na rolyo ng nylon string. Nakabili na rin ako ng kaunting pinong asin. Tapos gumawa ako ng 2 panghuli ng alimango. Inilagay ko sa malalim na bahagi ng tubig. Matagumpay na nagawa at nailagay ang pangunahing panghuli ng alimango. Nakakuha ng 5 puntos sa panghuhuli ng lamang dagat. Kasalukuyang puntos sa panghuhuli ng lamang dagat, 15. Nakita na umabot sa 15 puntos ang panghuhuli ng lamang dagat ng host. Nai-unlock ang mata ng malawak na karagatan. Pangunahing passive na pakiramdam. May bahagyang kakayahang makaramdam. Sa loob ng 1-0 metro, makakaramdam ng kakaibang reaksyon ng buhay. O matataas na halaga ng target sa dagat. Sa susunod na sandali, isang bahagyang lamig ang dumaloy sa aking mga mata. Walang malay kong tiningnan ang basang siwang sa batuhan sa tabi. Isang maitim na pulang anemon ang nakakapit doon. Sa function na ito, ang panghuli ng lamang dagat ay parang nagkaroon ng pakpak. Kailangan ng oras para makahuli ang mga panghuli ng alimango. Ngayon, umuwi muna ako at magpahinga. Babalikan ko bukas ng umaga. Hila-hila ko ang pagod kong katawan patungo sa bahay na naalala ko. Subalit, pagkapihit ko lang ng pinto ng bahay. Ikaw na maliit na hayop. Naglakas loob ka pang bumalik. Tay, sandali. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Ipinahiya mo ang apelyido ng mga Chen, Qinghan. Napakabuting babae ng dalagang iyon. Ikaw paano ako haharap sa'yo? Tio Li, para may paghandaan ka. Manindigan ka ulit sa akin. Ang dating bastos na yon ay totoong namatay na sa dagat. Sumpa ko mula ngayon. Mabubuhay ako ng marangal bilang isang tao. Babayaran ko ang aking mga kasalanan. Mariing tinitigan ng tatay ang aking mga mata. Sa mga matang iyon, wala na ang dating panlilinlang at pagkinang. Ang hawak niyang kahoy ay dahan-dahang bumaba sa huli. Tay, wag niyo na pong saktan si kuya. Kuya, ikaw dumudugo ang ulo mo. Si Mimi lang ang nagpakita ng pagmamahal sa akin sa nakaraang buhay. Noong panahong pinakamahirap ang aking buhay. Nakaya kong mabuhay dahil sa kanyang pagkain. Nang maisip ko ito, nakaramdam ako ng pagmamahal at pagsisisi. Umuwi si Xiaokao. Huwag kang makisali. Pumasok ka at ayusin ang suot mo. Nakakainis tingnan. Ang kwarto ay kagaya pa rin ng aking alaala. Tatay, nasaan si nanay? Saan pa ba siya pupunta? Pumunta siya sa dalampasigan ng Wanzi. Ngayon ay ika-negatibo 15 na araw sa Wanzi. Nakakagulo. Sa nakaraang buhay, sa araw na ito pumunta si nanay upang mangolekta ng mga yamang dagat. Dahil ayaw niyang gumastos sa pagkain. Naramdaman niya ang pagkahilo at paglabo ng paningin dahil sa gutom. At muntik na siyang tangay ng alon. Hindi pwede. Kailangan kong bilisan, tatay. Pupunta ako sa Wanzi upang hanapin si nanay. Ikaw, anong kaguluhan ang gagawin mo doon? Huwag kang gumawa ng panibagong problema. Alam kong isa akong bugok noon. Ngunit may alam ako sa pangangaso ng yamang dagat. Tutulong ako. Hindi ako magiging pabigat kay nanay. Sige na. Tatay, mauuna na ako. Ang iba pa. Pag-usapan na lang natin mamaya. Tumakbo ako patungo sa Leishan. Humihingal at palingalinga. Puno ng tao ang Leishan.
Ang mga taga-baryo ay may dalang lampara at nakayuko upang maghanap ng yamang dagat. Nanay, Shaiju, bakit ka narito? Ang iyong sugat sa ulo. Bihira kang makita. Ang binata ay narito rin upang maranasan ng buhay. O sa tingin mo ay masyadong maliit ang nakukuha ng iyong nanay. Ikaw ay narito upang makagulo. Hindi ko siya pinansin. Mabilis akong lumapit kay Zhang Ying. Tiningnan ko ang kakaunting ani sa kanyang basket. At ang kanyang mga kamay na namumula sa lamig at matitigas dahil sa paggawa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng paninikip ng dibdib. Nanay, magpahinga ka muna. Tutulungan kita. Hawakan mo ito at bantayan mo lang ako. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala. Inay, tignan mo ako. Malalim na paghinga. Lihim kong inilabas ang mata ng karagatan. Isang malamig na agos ng hangin ang agad dumaan sa aking mga mata. Ilang mapusyaw na asul na tuldok ang lumitaw sa lesyan. Talagang malakas ang sistemang ito. Nakahanap na talaga ng mga mahalagang target. Agad kong pinili ang isang asul na tuldok. Itinaas ang pala at buong lakas na humukay. Isang pala lang. Isang kasing laki ng palad na clam ang lumitaw sa harap ko. Nakakuha ng malaking clam. Pahintulot sa paghahanap buhay sa dagat dalawa. Natamba ang bulag na pusa sa patay na daga. Hindi ako nagsalita. Mabilis na tinukoy ang susunod na mas maliwanag na asul na tuldok. Hindi ako nagsalita. Mabilis na tinukoy ang susunod na mas maliwanag na asul na tuldok. At sa pagkakataong ito, sa putik na binuksan, nakita ang dalawang kasing kapal ng hinlalaki na bamboo clams. Nakakuha ng malaking bamboo clam. Pahintulot sa paghahanap buhay sa dagat dalawa. Zhang Ying. Hindi napigilang bumulong ng mahinang gulat. Isang kislap ng ilaw ang sumilay sa kanyang malabong mga mata. Yele, sinuwerte lang. Nananatili akong tahimik. Ngunit mas mabilis ang mga kilos ko. Sa loob lamang ng kalahating oras. Ang sirang basket sa kanyang likod. Unti-unting napuno sa bilis na nakikita ng mata. Ay, ikaw, bakit ang galing mo na? Inay, sinabi ko na. Magiging masipag ako mula ngayon. Ano bang nangyayari? Dati siyang walang kwenta. Mas masahol pa sa damo ang kanyang paghahanap buhay sa dagat. Bakit parang nagloloko siya ngayon? Tiningnan ko ulit ang asim sa puso ko. Kumukulo at umaapaw. Kaya sumunod din ako sa kanya. Iniisip kong makakapulot din siya ng magagandang produkto. At ako, nang hindi ko namamalayan, lumipat sa ibang bahagi ng lesyan. Nang handa na akong humukay sa susunod na asul na tuldok. Sino ba ang akala ko? Hindi ba ito ang sikat na Chen Erliuzi ng ating Yanwo Village? Kakagawa lang ng pagnanakaw ng manok kaninang umaga. Walang kahihiyang gawain. Ngayon, may mukha ka pang pumunta rito. Anong ginagawa mo? Lin Qinghan. Hindi ka pa ba nagsawa sa kakasilip sa naliligo niyang hubad na katawan? Gusto mo pa bang pumunta rito at tingnan kung may ibang babae na nagpapalit ng damit? Ang mga salita ni Liu Hongmei ay direktang tumama sa aking kahinaan. At nagdulot din ito ng kakaibang tingin mula sa mga taong malapit. Biglang lumamig ang aking mga mata. At humigpit ang aking pagkakahawak sa hawakan ng asarol. Sa nakaraang buhay, ano bang malaking bagyo ang hindi ko pa nakita? Huwag kang makipagtalo sa ganyang klaseng baboy. Hoy, ikaw ang kinakausap ko, bingi ka ba? Nakita ni Liu Hongmei na hindi ko siya pinapansin. At sa halip ay hinuhukay ko pa ang putik sa tabi niya. Kaya bigla siyang nagalit at sumigaw, umalis ka. Ako ang nauna rito. Teritoryo ko ito. May karapatan ka bang lumapit dito at maghukay, ikaw na bastos? Umalis ka kaagad. Huwag mong dumisan. Ang aking pwesto. Ang pwesto ng bola-bola ay pag-aari ng publiko. Walang sinuman ang may sariling teritoryo. Kung sinabi mong kaya mong maghukay, natural kaya ko ring maghukay. Anong pinagsasabi mo, kabastusan? Pampubliko pa. Sa paningin ko, ito ang aking teritoryo. Si Chen Zhensheng ay matanda na rin at wala sa isip. At nakapagpalaki pa ng tulad mong bastos. Ang matanda ay walang silbi, ang bata ay nagnanakaw ng babae, nararapat lamang sa inyo. Ang nanay mo ay nanganak ni. Nang tulad mong pabigat. Sa tingin ko, patay na lahat ng lalaki sa pamilya ninyong Chen. Ang natira na lang ay ang nanay mo. Kasama ang ilan sa inyong mga walang kwentang anak. Nang marinig ko ito, umalsa ang ugat sa aking noo. At halos lumabas ang galit sa aking mga mata. Kaya kong tiisin ang paninirang puri ng iba sa akin. Ngunit ang paglapastangan sa aking pamilya ay lumampas na sa aking limitasyon. Nang hindi ko na matiis. At handa na akong pukpukin ng asarol ang baboy na ito. Liu Hongmei, ikaw na babaeng masama ang bibig. Sinong lalaki ang sinasabi mong patay na lahat? Pupunitin ko ang malaswang bibig mo. Agad akong sumugod sa harap ni Liu Hongmei. Halos idikit ko ang aking mukha sa mukha niya. At direktang naibuga ko ang laway sa mukha ni Liu Hongmei. Ikaw na babaeng ginagamit ng libo-libo at inaapak-apakan ng lahat. Ang sariling asawa ay walang kakayahan. Pumalaot para mangisda. Bawat balik ay walang huli. Ikaw ay tumatakbo rito sa pampang at nagkakalat ng kaguluhan. Gaano man kasama ang pamilya namin ni Chen. Gaano man walang silbi ang nakababata kong bayaw.
Ang aking biyenan ay isang kagalang-galang na matandang mangingisda. Ikaw pa ang bastos na manghusga. Sa tingin ko ay namatay na ang mga lalaki sa inyo. Kaya ka kung saan-saan nangangagat na parang baliw na aso. Ang boses ay matinis at malakas. Bawat salita ay parang kutsilyo. Direktang tumatama sa pinakamasakit na bahagi ni Liu Hongmei. Ikaw, ano? At ikaw itong sunod-sunuran. Buong araw na sumusunod sa likod ng kapatid mo at nagsitsismisan. Ang pagnanakaw ng lalaki ng iba at nahuling nasa kama. Nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang? Sasabihin ko rito sa pampang sa inyo. Na kayong magkapatid ay walang hiya. May mukha pa kayong manghusga ng ibang pamilya. Bah, si Liu Hongxia ay nabuking. Bigla itong namutla. Nanginginig ang mga labi. Walang masabi na isang salita. Tama na. Manahimik kayong lahat. Mga kahihiyan, hindi pa ba kayo sapat na kahiyahiya? Bakit nakikipagtalo sa isang baliw na babae? Tara, umuwi na tayo. Sa pilitang hinila ni Zhao Dazhu ang nagpupumiglas pa ring si Liu Hongmei. At si Liu Hongxia naman ay mabilis na umalis. Agad sumunod. Bah, ano ba kayo? Kapag ininsulto niyo ulit ako, papakawalan ko ang mga bibig niyo sa pamilya Chen. Nakababata kong bayaw, ikaw din. Inihian na nga nila ang ulo mo. Hindi ka man lang lumaban. Ngayon ay swerte ka. Bilisan mo at maghukay. Kapag tapos na, makakauwi na kayo. Pagkatapos magsalita, hindi na niya itinago. Mahigpit na sumusunod sa likuran ko. Ang mga mata niya ay parang flashlight na nagsisiyasat sa bawat lugar na nahukay niya. Umaasang makakakuha ng mga nakatakas na isda. Noong nakaraang buhay, akala ko lang na ang ate ng asawa ko ay mapanuri at sakim. Hindi ko inakala na mayroon pa siyang mabagsik at maprotektahang panig. Bagaman hindi niya intensyon na protektahan ako. Ngunit ang katapangan na lumaban para sa pamilya ay talagang nagpahanga sa akin. Umiling ako. Hindi na nag-isip pa. Muling itinaas ang pala. At humukay patungo sa malaasul na ilaw. Isang mapurol na tunog. Tila may tinamaan na matigas na bagay ang dulo ng pala. Maingat kong hinukay ang nakapalibot na putik. Isang matigas na bagay na kasinlaki ng palanggana. Ang lumitaw. Ano yan? Ang laking bato. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Yumuko siya at inalis ang putik sa ibabaw. Nang mabura ang bahagi ng dumi sa ibabaw. Agad na nagkaroon ng tunog ng paglanghap ng hangin sa paligid. Diyos ko, balat ng sasakyan. Naku po, ang laking balat ng sasakyan. Ilang taon na akong hindi nakakakita nito. Bihirang kabibe. Panginoon ko. Ngunit mabilis ang aking mga mata at kamay. Agad kong niyakap ang mabigat na kayamanan na ito. Nakahanap ng bihirang nilalang sa dagat, malaking kabibe. Ang halaga ng panghuhuli ng kabibe ay positibo 20. Kasalukuyang halaga ng panghuhuli ng kabibe, 49. Ang swerte na ito, nadikit sa inyo, mga tiyo. Nay, umuwi na tayo. Ay, umuwi. Nahukay pa ito. Sobra namang swerte. Kung nahukay ko ito, hindi na ako mag-aalala sa matrikula ng anak ko. Nakita niya akong buhat-buhat ang kayamanan pauwi. Agad niyang binuhat ang sarili niyang huli at sumunod. Nang ilapag ko ang mabigat na malaking kabibe sa lupa ng bakuran. Muling bumalot ang katahimikan sa buong bakuran. Tatay, Tiyo Wan, ang nahukay ni Tio Shijiu ay talagang malaking kabibe. Grabe! Ang maalamat na haring kabibe na ito. Halos buong buhay ko na hindi nahuhukay. Ngayon ay nahukay pa ng anak kong walang silbi. Matanda. Hindi mo nakita. Si Shijiu, napakagaling ngayon. Isang hukay, isang tama. Ang kayamanan na ito ay sa kanya rin. Hindi ako agad nagpaliwanag. Agad akong kumuha ng malaking palangganang kahoy at inilubog ang malaking kabibe sa ilalim. Nilagyan ng tubig dagat. Kahit na hindi ito mamamatay kahit walang tubig dagat. Mas presko pa rin kung nakababad sa tubig. Maganda pa rin tingnan. Kuya, ano to? Kabibe. Hindi ba parang malaking bato sa dagat? Buhay ba yan? Buhay. Tingnan mo, natutulog sa tubig. Talaga? Saktong sa oras na ito. Isang anino ang dumaan sa tarangkahan ng bakuran. Agad lumapit sa palanggana ng tubig. Napakabihirang bagay talaga. Napakaswerte mo talaga. Kinuskus niya ang kanyang mga kamay habang nakangiti sa akin. Ngunit ang mga salita sa kanyang lalamunan ay umikot ng 3 beses. At sa huli ay hindi niya rin direktang nasabi. Hehe, hindi ko akalain na may mahiyain din palang bahagi si ate. Inay, ngayon mayroon tayong ganito kalaking kayamanan sa bahay. Ito ay isang masayang okasyon. Magkatay tayo ng manok para kainin. Para mas lumakas. Anong manok ang kakatayin? Mapag-aksayang ama. Tingnan mo, hindi pa ganap na gumaling ang sugat ko sa ulo. Isa pa, hindi ba dapat nating ipagdiwang? Para makatikim din si nanay at Xiao Kao ng mantika. Nang marinig ni Xiao Kao na may kakaining manok, agad nagliwanag ang kanyang mga mata. Palihim siyang lumunok ng laway. Ngunit hindi naglakas loob magsalita. Tiningnan lang niya si inay na nagsasabing kakatayin ang pinakamalaking pulang tandang. Ito ang pinakamagaling mangagaw ng pagkain. At ayaw pang mangitlog.
Ngayon, ito ang ating kakatayin. Inay, magpahinga ka na. Ako na lang ngayon. Maya-maya lang. Isang palayok ng umuusok na sabaw ng manok at lamang dagat ang naihain sa hapagkainan. Kainan na. Ang bango. Kuya, sa oras na ito. Isang mabilis na yabag ang narinig mula sa tarangkahan ng bakuran. Inay, ang bango. Gusto kong kumain. Tumigil ka. Tignan mo ang itsura mo. Puro putik ang katawan. Pumunta ka't maghugas ng kamay. Hindi malilinis. Huwag mong isipin na makakain ka. Suhing. Buong gabi kang abala. Halika't kumain din tayo. Salamat po, inay. At bumalik din si Chen Yuanshan, sinusundan ang amoy. Uminom ng malaking subo ng sabaw. Masarap, hindi na makapaghintay si Shito. Kinuha niya ang mangkok at mabilis na kumain. Habang kumakain, umuungal siya na parang hindi maintindihan, masarap. Masarap. Ang luto ni Tio ay 100 beses na mas masarap kaysa kay inay. Ganoon ba ka-eksaherado? Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang maselan at mainit na kapaligiran. 19, anong plano mo sa mga ulang? Bukas, sasama ako sa iyo sa fish market sa bayan. Mabigat ang mga yan. Tutulungan kitang buhatin. Tiningnan ko ang awkward na pagmamalasakit sa mata ng aking nakatatandang kapatid. Uminit ang puso ko. Dahan-dahan akong tumango. Sige kuya, salamat bukas. Sa labas ng bakuran, ang buwan ay parang tubig. Ang mga ulang sa palanggana ay nanatiling tahimik. Ngunit ang hapunan sa loob ng bahay ay nagsimula dahil sa kanila. At tahimik na nitong binago ang ilang bagay sa pamilya Chen. Kinaumagahan pagkabukang liwayway. Maaga akong nagising. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto. Diretso sa maliit na bakuran ng kanyang nakatatandang kapatid na si Chen Yuanshan. Si Chen Yuanshan ay nasa bakuran, nag-aayos ng lambat. Nandyan ka na? Tara na. Kuya, sobrang bigat ng mga ito. 6 o 7 milya papunta sa Dongsha Town. Kung mamatay sila sa init, hindi na sila magiging mahalaga. Tatawagin ko si Chen Gaozi. May traktora ang tatay niya. Hilingin nating ihatid niya tayo. Bigyan siya ng panggastos sa gasolina, sige. Ikaw ang tumawag, ako na ang bahala rito. Hindi pa natatapos ang mga salita. Isang malakas na yabag ang narinig sa labas ng bakuran. 19, 19. Narinig kong nakahukay ka raw ng kayamanan. Totoo ba yan o hindi? Bilisan mo't ipakita mo sa akin, anong klaseng kayamanan yan? Narinig ko silang nagkukwento na parang gilingan. Pagpasok niya ng bakuran, nakita niya ang malaking nilalang. Ay, inay ko po. Ha? Ang laki. Magkano kaya ang halaga nito? Huwag kang malikot. Buhay pa ito at napakamahalaga. Dogo, tulungan mo ako. Hanapin mo ang traktora ng tatay mo. Para bumiyahe. Sa East Sandtown Water Plant, babayaran ko ang langis. Babayaran ko sa ating dalawa. Sino ba tayo? Kailangan pa bang pag-usapan ng langis? Hintayin mo. Hindi. Maya-maya, maririnig ang pamilyar na tunog ng umaandar na diesel engine mula sa labas ng bakuran. Matapos mailagay ng 3 ang taklobo sa sasakyan, nagmaneho sila patungo sa istasyon ng pagkain dagat. Nang buhatin pababa ang taklobo, agad itong umakit sa tingin ng lahat ng nakapaligid. Wow, ano yan? Ang laking kabibe. Hindi na, Emperor Shell. Naku po, napakalaki nito, kumusta po, kasama? Mayroon kaming napakalaking kabibe, 3 na gigas eh. Pwede po bang tignan nyo? Ganoon kalaking ground cover. Ang bagay na ito ay pangunahin sa shell, kapag patay ang laman, wala na itong halaga. Batay sa bigat ng shell at tinatayang bigat ng laman. Maaaring mabigyan ka namin ng humigit kumulang 500 yuan. Ang tiyak na halaga ay kailangan pa ring hintayin ang pagdating ng direktor. Magiging 500 yuan. Kapwa na pasinghap sina Chen Yuanshan at Chen Gaozi. 500 yuan. Katumbas iyon ng kalahating taon ng kita ng isang ordinaryong manggagawa. Si Chen Gaozi ay tuwang-tuwang sinundot ang likod ng aking baywang. Bagamat malaking pera ang 500 yuan, ang halaga ng ganoong kalaking taklobo ay tiyak na hindi lamang iyon. Lalo na't maaaring may perla sa loob nito. 500 yuan kasama. Masyado ka namang konserbatibo. Nag-aalok ako ng 550, 600, binata, ibenta mo sa akin. Huwag kayong manggulo sa negosyo. May mga patakaran. Nang umabot na sa 650 ang presyo, pakiusap magbigay daan kayo. Maliit na kapatid, ikaw ang nakakuha ng taklobo na ito. Kailan nangyari? Noong nakaraang gabi nang bumaba ang tubig. Nahukay sa ilalim ng batuhan, buhay pa rin ito. Pinananatili namin itong nakababad sa tubig. Ngayon lang namin dinala. Nang marinig iyon, lumuhod si Qian Wenhai. Maingat na hinaplos ang malambot na tissue sa gilid. Marahang kinatok. Nakikinig, Yenen. Maganda ang pagkakapreserba ng pagiging bago. Napakaganda ng kalidad. Ganito na lang. Kuya, bibigyan kita ng 850 yuan. Sa bayan ng Dongsha, walang makakahanap ng mas mataas pa sa presyo ko. Mabilis ang naging paghina ni Chen Yuanshan at Chen Gaozi. Ngunit nakatingin pa rin ako sa likod ng barko. Hindi ako bumibigay. Kuya, alam ko ang iniisip mo. Bagamat malaki ang shell na ito.
Ang posibilidad na makabuo ng natural na perlas ay napakababa. At ang makabuo ng mataas na kalidad ay napakabihira. Para sa walang katiyakang ito, sulit ba ipagpalit ang totoong 850 yuan na ito? Ganito na lang, magdadagdag ako ng 30 yuan pa. Para maging magandang numero, ito na ang huling presyo ko. Kuya, pag-isipan mo ng mabuti. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na siya umimik. Tahimik siyang tumingin sa 19 at sinabing ibenta na ito. 880 yuan. Sapat na para magtayo ng malaking bahay na may tisa. Ang perlas na yan ay imposible. Nga, 880 yuan. Diyos ko, bilisan mo at pumayag. Wala nang ganitong pagkakataon. CJ, ibenta sa 880. Nakangiting inabot ni Qian Wenhai ang mga banknote. Kuya, malinaw na ang pera at paninda. Bilangin mo. Maingat kong binilang sa harap ng lahat. Pagkatapos ng transaksyon, tumingin sa akin si Qian Wenhai at iniabot ang isang business card. Kitang-kita na may kakayahan ang kapatid na ito. Kung makahanap ka ulit ng ganitong bihirang yamang dagat sa hinaharap, direkta mo akong kontakin. Siguradong makatarungan ang presyo. Manager Qian, maraming salamat. Sa susunod na may magagandang bagay, ikaw ang una kong iisipin. Pagkatapos kong itago ang pera, agad kong minadali ang dalawa na umalis. Agad umalis si Chen Gaozi. Walang imikan ang dalawa. Matapos ayusin ang mga gamit, mabilis silang umalis lula ng sasakyan. Habang ang traktora ay humaharurot ng mahigit 10 metro. 3 o 4 na kabataan na nakasuot ng bulaklaking kamiseta ang humabol na nagmumura. Ay, ang bilis tumakbo. Lumipad ang lutong pato. Si Chen Gaozi ba yung nagmamaneho ng traktora? Nakatakas ang monghe. Pero hindi ang templo. Ang traktora ay bumalik sa pamilyar na Yanshan Village. Napakagulat ko. Ang bilis ng reaksyon mo kanina. Halata namang hindi maganda ang ugali ng mga yon. Dito na lang tayo huminto. Pagkababa ni Chen Gaozi sa sasakyan, kumuha siya ng isang bigkis ng pera at isinilid sa kamay ng kuya. Kuya, ano ba yan? Ikaw lang ang nakahanap ng mga patatas na ito. Kunin mo ang pera. Hindi ko yan matatanggap. Kuya, ang linis naman natin sa isa't isa. Kung hindi mo ako tinulungan ngayon, ako lang ba ang makakapagdala nito sa bayan? Saka na rin. Nakuha na ba ang pambayad sa tuition at libro ni Shito? Kunin mo ang perang ito para pambayad sa tuition. Pambayad sa tuition. Pambili ng pagkain. Ang pangungusap na ito ay parang karayom. Tumpak na tumusok sa pinakamalalim na alalahanin ni Chen Yuanshan. Hay, ang pambayad sa tuition ng anak ko ay balak kong hiramin sa tatay. Pero ngayon tapos na ang usapan. Tara na. Sumama ka sa akin sa Westgate para maglaro ng baraha. Gaozi, simula ngayon hindi na ako pupunta sa mga ganyang lugar ha. Hindi na pupunta. Bakit? Naiintindihan ko na. Dahil kay Lin Qinghan, di ba? CJ. Kapatid. Naiintindihan ko, nagbagong buhay ka, di ba? Subukan mong bilisan ang pag-asikaso ng mga bagay-bagay. Hehe. Habang sinasabi niya yon, siniko niya ako ng patago gamit ang kanyang siko. Kahit na si Chen Gaozi ay isang pasaway. Hindi naman siya masama sa kalooban. Sa nakaraang buhay, kahit na ako ay naghihikahos. Hindi niya rin ako kinasuklaman. Bobo, umuwi ka na agad. Baka mainip ang tatay mo, nga pala. Siguraduhin mong imbitahan mo ako sa kasal niyo ha. Nang tuluyan nang nawala ang traktor ni Chen Gaozi sa dulo ng daan ng ngayon. Kuya, umuwi ka muna. Pupunta lang ako sa tindahan ng kooperatiba para bumili ng kung ano-ano. Pupunta sa bahay ni Qinghan. Kailangan mong pumunta sa bahay ni Qinghan. Sa kalokohan na ginawa mo, dapat kang humingi ng tawad ng maayos. Tinaas ni Chen Yuanshan ang kamay at malakas na tinapik ang balikat ko, sige na. Makipag-usap ka ng maayos. Kahit mainitin ang ulo ng tiyuhin ng bata. Hindi rin siya taong walang pakialam. Kung galit pa rin siya at sinaktan ka ng 2 beses. Kailangan mo rin itong tiisin. Alam mo ba? Alam ko na. Kuya, huwag kang mag-alala. Maya-maya, dumating ako sa bahay ni Lindala ang baboy at candy. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, nakita niya agad si Lin Qinghan. Seryoso siyang nagkukumpuni ng lambat ng pangisda. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng dahon at bumabagsak sa kanya. Binabalangkas ang payat na figura. Ang dedikasyon at kahinahunan na yon ay nagpapakita rin ng isang nakakaantig na katahimikan. Ang tibok ng puso ko ay biglang lumaktaw. Ay, Qinghan, sinira ko ang buhay mo sa nakaraang buhay. Patawarin mo ako. Ang ganda lang na ganito katahimik kitang nakikita. Huminga ako ng malalim. Sinikap kong dahan-dahan ang paglakad papalapit. Huminto ako ilang hakbang ang layo sa kanya. Qinghan, bakit ka nandito? Wala ang tatay ko sa bahay. Automatikong umatras si Lin Qinghan ng isang hakbang. Puno ng takot at pag-iingat ang kanyang mga mata. Qinghan, huwag kang matakot. Gusto ko lang gustong bisitahin ka tungkol sa nangyari kahapon. Ako ang naging gago. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ito ang ibinenta ko kanina, yung malaking kabibe.
Binili ko ito para sa'yo, para sa pamilya, upang makabawi sa katawan. Para sa akin. Bakit mo binenta ang kayamanan para lang bilhan ako ng karne? Para ipagyabang na mayaman ka na? Hindi po. Alam kong bastos ako dati. At alam ko ring hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Pero taos puso po ako. Gusto kong maging mabuti sa'yo. Taos puso, wala tayong relasyon. Hindi ako sinuman sa'yo. Ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng malamig na tubig. Agad na pinatay ang munti kong pag-asa. Tama nga. Wala tayong anumang relasyon ngayon. Anong karapatan kong sabihin na gusto kong maging mabuti sa kanya? Biglang naging awkward at tahimik ang kapaligiran. Sa sandaling yon, biglang sinipa ang gate ng bakuran. Kinabukasan, isang matangkad na figura ang sumugod papasok. Munting hayop, naglakas loob ka pa ring pumunta sa bahay namin. Ang sinabi ko kahapon, ipinagwalang bahala mo lang, di ba? Tignan mo't hindi ko babaliin ang mga paa mo. Tatay, hindi siya. Si Lindihay. Agad na kinuha ang asarol. Walang sabi-sabing inihagis ito. Munting hayop, papatayin kita. Kinilabutan ako. Automatikong tumalon sa tabi. Dumaan ang asarol sa aking anit. Malakas na bumagsak sa lupa. Laking takot ko. Mabilis akong bumangon at gumapang. Tumakbo palabas. Tumigil ka, walang hiya. Kung matapang ka, huwag kang tumakbo. Hinabol ni Lindihay hanggang sa pintuan. Huminga ng malalim habang nakahawak sa hamba ng pinto. Subukan mo pang bumalik. Babaliin ko ang mga paa mong aso. Itatapon kita sa dagat para ipakain sa isda. Nang mapagod si Lindihay sa pagmumura, lumingon siya pabalik sa bakuran. Napansin ang liyempo sa lupa. Gusto niyang sipain ito, tatay. Ang mahal ng karneng yan. At matagal na ring hindi nakakain ng karne si inay. Bale na lang yan bilang pagbabayad ng utang ng loob ng batang yan. Pero kung gusto niyang pakasalan ka, hinding-hindi mangyayari yan. Ako, si Lindihay, kahit magutom pa. Hinding-hindi ko ibibigay ang aking anak sa ganoong uri ng walang hiya. Matapos akong tumakas mula sa bahay ng pamilya Lin, bumalik ako sa aming bakuran. Nakita ko ang aking mukha na biglang ngumiti. Umuwi ka na pala. Narinig ko mula sa iyong kapatid. Ang malaking kabibe ay nabenta ng mahigit 800 yuan. Ang galing mo talaga. Iniisip pa rin ang iyong kapatid. Ang matrikula ni Xiao Jiang ay nakumpleto. Salamat sa'yo. Huwag kang mag-alala, ate. Dapat lang. Nasaan si Shaito? Nasa kakahuyan sa hilaga, nang huli ng alimango. Ang kakahuyan sa hilaga ay malapit sa dagat. Mayroong bakawan doon. Marami talagang malalaking alimango. Puntahan ko mamaya. Pagkasabi niyon, tumalikod ako at pumasok sa aming bahay. Nandito lahat ng pera ng nanay at tatay mula sa pagbebenta ng tela. Ang pera na ito ay itatago muna ni nanay para sa iyo. Para kapag magpapakasal ka na, makakapagtayo ka ng bagong bahay. Sige, nanay, tatay. Pupunta ako sa kakahuyan sa hilaga para tingnan si Shito. At manghuli na rin ng alimango. Tara, Xiao Kao. Manghuli tayo ng alimango kasama si kuya. Hay! Hehehe. Mabilis kong nakita si Shito sa gilid ng kakahuyan. Nakadapa ang maliit na bata sa gilid ng putikan. Pilit na kinakalkal ang butas sa ilalim ng ugat ng puno. Pulang-pula ang mukha. Shito, tiyo, bakit kayo narito? Ang mga alimango dito ay napakatalino at mahirap hulihin. Ngumiti ako ng bahagya na puno ng kumpiyansa. Lihim na binuksan ang mata ng karagatan. Hindi nagtagal. Nakatutok ako sa isang bahagyang mas maliwanag na ilaw. Una kong ginamit ang matalim na dulo ng bakal na patpat. Maingat na inalis ang mga bulok na dahon at lumulutang na putik sa butas. Pagkatapos, dahan-dahan kong ipinasok ang bakal na patpat sa butas. Maingat na sinubukan sa kaliwa at kanan. Sa huli, biglang iginalaw ang pulso. Isang nilalang na nababalutan ng itim na putik ang sapilitang kinaladkad palabas ng butas. Wow, alimango, napakalaking alimango. Wow, tiyo, ang galing mo. Ingatan ninyo. Hahanap pa ako. Wala pang kalahating oras. Nakahuli ako ng 7 alimango. Pagkatapos, pumunta ako sa pinakamaliwanag na lugar. Ginaya ko ang ginawa ko kanina. Sa lalong madaling panahon, isa pang malaking nilalang ang mabilis na nahukay mula sa butas. At ang laki ng alimango na ito ay higit pa sa alinman sa mga nauna. Paglabas pa lang nito, galit itong itinaas ang mga sipit. Sinusubukang atakihin ang hindi inaanyayahang bisita. Kuya, mag-ingat ka. At ako, sinamantala ang pagkakataon. Tumpak na pinindot ang sipit sa talukap ng hari ng alimango. Pagkatapos ay inihanda ang matibay na lubid na damo. Mahusay na tinalian ang 2 malaking sipit nito. Wow! Napakalaking alimango. Ang galing mo, kuya. Tiyo, paano mo nalaman na mayroon doon at ang laki pa? Maraming pagtingin at pag-isip, tara na. Ibenta na natin ang maliliit na ito. Matagumpay na nakahuli ng 7 alimango. Dagdag isa sa halaga ng paghahanap sa dagat. Matagumpay na nakahuli ng alimango. Kasalukuyang halaga ng paghahanap sa dagat, 62.
Maya-maya pa ay dumating kami sa istasyon ng pagbili ng pagkain dagat. Bakit naparito ang batang ito? Narinig ko na kahapon ay nakahukay siya ng isang perlas. Maaga pa lang ay dinala na sa bayan para ibenta. Ayaw niyang ibigay kahit mataas ang presyo. Para makita ko man lang. Tio Zhao, ibebenta ko ang mga alimango. Narinig ni Zhao ang sinabi at kinuha ang sako. Pagbukas niya. Ang swerte mo, bata ka. Nakahuli ka na naman ng magandang bagay. Sayang lang. Hindi pinayagan ni Tio na buksan ang malaking kabibe. Ang aking mga mata. Sa susunod kapag may magandang bagay. Ipapatingin ko muna kay Tio Zhao. Ang mga ito ay bibigyan kita ng 15. Sige, pagkatapos ibenta. Dinala ko ang 2 pauwi. Nang makita ni Zhang Ying na kumita na naman ako ng mahigit 10 yuan. Naramdaman din niya na masyado akong swerte kamakailan. Ngunit napansin niya agad sa basket na kawayan na hawak ni Xiao Cao. Mayroon pang isang alimango na mahigpit na nakatali ng lubid na damo. Bakit hindi mo ibinenta ito? Napakahirap hanapin ng king crab na ito, kainin na lang natin para sa masarap na pagkain. Tignan mo, si Xiao Cao at Shito ay nakayakap. Ang laki nito, siguro ilang piraso ng pera ang halaga. Anak, bakit ang gastos mo? Kakainin na lang, ano ang kalagayan ng ating pamilya? Hindi mo alam, nanay mo. Kumikita lang ako ng 2 o 3 piraso sa isang araw sa pag-aayos ng lambat. Ang isang alimango na ito ay sapat na para sa akin sa loob ng 2 o 3 araw. Nanay, kung alam mo lang na ang ganito kalaking ligaw na king blue crab sa hinaharap, ay hindi bababa sa 1,000 piraso, ay hindi mo talaga makukuha. Siguro mas lalo kang magiging reluctant na kainin. Alam mo lang kumain, ang pera ay nakuha lang ng hangin, basag na gamit. Narinig ni Chen Xiaocao na makakakain siya ng malaking alimango sa tanghali. At lumiwanag ang kanyang mga mata. Parang simula nang sumilip si kuya sa paliligo ni Ate King Han. Nagkaroon na siya ng karne. Sana sumilip ulit si kuya. Para makakain siya ng karne araw-araw. Hehe, sa sandaling ito. Lumabas si Chen Zhensheng mula sa sala. Matulog ka ng maaga mamayang gabi, ha? Tatay, anong meron? Anong meron? Bukas ay alis tayo sa dagat. Kung hindi ka matutulog ng maaga, tignan natin kung makakabangon ka. Narinig ni Chen. Ang puso ko ay biglang tumalon. Pagkatapos bumalik sa buhay. Sa loob ng napakaraming araw. Sa wakas ay alis na rin sa dagat. Tama lang para mapatunayan kung gaano kalaki ang magiging epekto ng mata ng dagat. Alam ko na. Tay, sisiguraduhin kong makakabangon ako. Pagkatapos kumain, nagpahinga na ang lahat. Kinabukasan, madaling araw pa lang. Narinig na ang mahinang boses ni Zhang Ying sa labas ng pinto. Gising na, Chen. Handa na ang tatay mo at ang kuya mo. Bilisan mo, sabi ng tatay mo. Hindi naghihintay ang tubig. Bigla akong nagising at bumangon. Pagkatapos maghilamos ng malamig na tubig, sumunod ako sa 2 palabas ng bahay. Tahimik na naglakad ang 3 mag-ama patungo sa maliit na bangka sa tabing dagat. Sa wakas ay alis na rin sa dagat. Muling tinahak ang maliit na daan na ito. Lahat ay pamilyar pa rin. Ngunit hindi tulad ng nakaraang buhay. Ngayon, mayroon siyang tahimik at maaasahang ama at kuya sa tabi niya. Ilang sandali pa. Ang 3 mag-ama ay nakarating sa maliit na bangka. Ang panganay na kapatid na si Chen Yuanshan ay inilipat ang mga balde at lambat sa bangka. Habang ang matandang ama na si Chen Zhensheng naman ay sinusuri ang mga lubid at bangka. Hoy, matandang ulo. Ang aga mo naman. At ang batang si Shiju ay narito rin. Nabalitaan kong napakaswerte mo nitong mga nakaraang araw. Kung ano-anong kayamanan. At malalaking alimango ang nahuhuli mo. Mas mahusay ka pa sa iyong ama noon. Magandang umaga po, Tio Chen. Swerte lang po, swerte lang. Haha, ang swerte ay kakayahan din. Mukha kang mas masigla kaysa dati. Pag-aralan mo ng mabuti ang iyong ama. Ang karagatan ay makapagpapabusog ng tao kung may kakayahan ka. Hindi ako sumagot. Sa halip, mabilis kong inilagay ang sibat at basket na kawayan. Tapos ay hinawakan ko ang malamig na tubig dagat. Nararamdaman ang pamilyar na pag-alon. Yuanshan, Shiju, umupo ng maayos. Habang ang makina ng diesel ay humihingal ng mahirap, dahan-dahang lumisan ang maliit na bangkang pangisda sa pantalan. Pagkatapos ay tahimik kong binuksan ang mata ng karagatan. Ang mundo sa aking harapan ay tila nababalutan ng manipis na asul na buhangin. Bagamat malinaw ang paningin. Ngunit ang masama ay hindi malayo ang abot ng tingin. Malawak ang karagatan. Ang 10 metrong paningin na ito ay parang bulag. Mahigpit akong nakakapit sa gilid ng bangka. Ang katawan ko ay nakalabas ng malaki. Nakatingin ng mariin sa maliliit na isda. Gustong hanapin ang bakas ng malalaking isda na humahabol sa kanila. Napansin ng aking ama ang aking hitsura. Agad na kumunot ang kanyang noo. Ang batang ito, unang beses palang lumabas sa dagat ay natakot na. Nakakapit sa gilid ng bangka at naghahanap ng kamatayan. Anong tinitingnan mo? Umupo ka ng maayos. Huwag kang mahulog at pakain sa isda. Ngunit ang buong atensyon ko ay nasa dagat. Hindi ko man lang narinig. Naramdaman din ni Chen Yuanshan sa tabi na may kakaiba.
Mahina niya akong tinulak sa balikat. Shiju, Shiju. Pero nagulat ako. Nalingat ang katawan ko. Sa isang kalabog, siya ay nahulog sa malamig na tubig ng dagat. Maliit na ungas, ihinto ang bangka. At si Chen Yuanshan, nang hindi nag-isip, ay sumisid sa tubig. Halos agad na hinawakan ng aking braso. Si Chen Zhensheng ay nakasandal din sa gilid ng bangka at umabot. Mag-ama, hila-hila. Kaya lang nila ako nahila sa bangka na umuubo dahil sa nalunod. Ubo-ubo-ubo. Buwisit. Hindi makagawa ng mabuti. Panira. Nakasandal sa bangka para magpakamatay. Nakikinig sa pagmumura ng aking ama. Ngunit ako ay iba sa karaniwan. Biglang tumingala. Nagniningning ang mga mata. Tay, kuya, napakalaking grupo ng tanigi. Nakita ko kanina sa tubig. Ilang metro lang sa harap ng ating bangka. Tanigi, nakita mo ba ng malinaw? Mahaba at pipi ba ang katawan? Parang lumilipad na talim? Asul itim na may batik-batik at napakabilis lumangoy. Ganun nga, asul itim na may batik, napakabilis lumangoy. Isang malaking grupo na humahabol sa maliliit na isdang pila. Nahulog. Napakalapit noon. Kitang-kita ko. Hahaha. Mabuti. Umupo ng maayos ang lahat. Sabi niya at hinawakan ang tali ng starter ng diesel engine. Buong lakas na hinila. Ang diesel engine. Umalinggaw na parang baliw. Inikit ni Chen Zhensheng ang throttle hanggang sa dulo. Ang maliit na bangka ay parang hinagupit. Nagmadaling sumugod sa lugar na sinabi ko. Yayaman na. Grupo ng tanigi. Ang galing mong mangisda. Bilisan mo. Ihulog ang lambat. Bilisan mo. Ihulog ang lambat. Nagising din si Chen Yuanshan. Sumugod sa unahan ng bangka. Hinila ang lambat. Abalang kinakalaga ng tali. Napakasama naman ang swerte na ito. Mahuhulog sa tubig at makakahanap pa ng grupo ng tanigi. Ngunit sa sandaling ito, isang asul itim na anyo ang biglang lumabas mula sa ilalim ng tubig. Kasunod noon, para itong isang sandok ng malamig na tubig na ibinuhos sa kumukulong mantika. Hindi mabilang na mga tanigi ang biglang lumundag mula sa ilalim ng tubig. Yaman! Talaga, nagkayaman tayo. Dali, Yarshan, maghulog ka ng lambat. Hindi na inintindi ni Chen Yuanshan ang pagkabigla. Nagmamadali siyang binuhat ang lambat. At buong lakas na inihagis iyon. Tulungan niyo akong hilahin ang lambat. Agad na lumapit si Chen Zhensheng upang tumulong. Sabay-sabay na sumigaw ang mag-ama. Mahirap na hinihila ang mabigat na lambat pataas. Nang mahila ang lambat mula sa tubig. Puno ang mga mata ng lambat nang nagpupumiglas ng mga tanigi. Ang mga kaliskis ay kumikinang sa sikat ng araw na may malaasul itim na malamig na liwanag. Malakas na winawagayway ang mga buntot. Nagdulot ng maraming tilamsik ng tubig. Ang lambat na ito ay siguro may 100 kilo. Matagumpay na nakahuli ng tanigi. Halaga ng panghuhuli, tanghali. Kasalukuyang halaga ng panghuhuli, 67. Dali, pulutin ang mga isda at ilagay sa tangke ng buhay na tubig. Sanay na inalis ni Chen Zhensheng ang mga isda mula sa mata ng lambat. At inihagis sa tangke ng buhay na tubig sa gitna ng bangka. Gayunpaman, hindi pa lubos na natatanggal ang mga isda sa unang lambat. Nanghihikayat na naman ang tatay. Habang hindi pa nakakawala ang mga isda, dali. Ang pangalawang lambat ay sinundan ng pangatlo. Pang-apat, at pagkatapos ay hindi ko na matandaan kung ilang lambat ang naihagis. Kung gaano karaming isda ang napulot. Ang tanging naramdaman ko ay ang pananakit ng aking mga braso na hindi ko na mayangat. At ang aking mga daliri ay nagkaroon ng ilang hiwa mula sa lambat at palikpik ng isda. Sige na, hindi ko na kayang manghuli. Sulit! Ang biyaheng ito ay katumbas ng kalahating buwan. Kahit medyo pagod. Pero ito ang unang lambat ko sa muling pagsilang, sulit. Ang tanging pinagsisihan ko ay ang halaga ng panghuhuli ay nananatiling 67. Mukhang sa parehong uri ng nilalang dagat, sa unang beses lang na mahuli. Magbibigay ng halaga ng panghuhuli. Hindi ko inakala. Ikaw, ang bata, na nahulog sa dagat ay nakakita pa ng gintong bundok. Ito ay tinatawag na pagdarasal sa mahal na Birheng Guanyin. Naiintindihan mo? Tapat yan. Kalokohan. Ang mahal na Birheng Guanyin ay kaya mo ring gawa ng kwento. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano-ano, itatapon kita sa dagat. Totoong nagdasal. Nang marinig iyon, napaatras ako. Nang marinig ko iyon, kinabahan ako. Kahit na sumasamba rin sila kay Mazu. Pero ang tunay na itinuturing na diyosa ng dagat ay si Guanyin. Kaya mula sa puso ang kanilang paggalang at takot kay Guanyin Yang. Itay, pupunta pa ba tayo sa liblib na isla? Ang langis sa likod ng makina ay sapat pa. Maaga pa ang oras. Sapat pa ang langis para pumunta. Uwi ng kalahating puno ang bodega. Parang ano ba naman yan? Maghagis pa tayo ng ilang lambat. Kung walang huli, babalik na. Muling umandar ang maliit na bangka. Tinatayang kalahating oras. Sa wakas ay nakalibot na sila sa liblib na isla. Automatiko kong pinaandar ang mata ng karagatan. Naku, may ligaw na malaking lapu-lapu pala sa harap. Ang dami ng isda ay napakalapit sa ibabaw. Ang kaso lang, may whirlpool at ilalim na agos sa ilalim ng dagat. Hindi talaga makalapit ang maliit na bangka. Sa sandaling ito,
Hindi kalayuan, isang maliit na bangkang pangisda ang dahan-dahang lumulutang papalapit. Kumusta, matandang tao? May huli ba kayo ngayon? Walang gaanong maganda. Ilang tanig lang ang nahuli. Pagtiyagaan na lang. Umuo si Wang Lao. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapigilang sumulyap sa aming tangke ng buhay na isda. Sa pagsulyap na yon, tila hindi na niya maalis ang tingin. Yenan, matanda. Malapit nang pumutok ang bodega mo. Pagtiyagaan na lang. Yumaman na kayo. Ano ang kinayamanan ninyo? Hindi mahalaga ang isdang ito. Ang dami lang ang mahalaga. Pera rin ang dami. Ang isang biyahe na ito ay katumbas ng ilang araw naming pagtatrabaho. Saan niyo nakuha ito? Ang swerte naman niyo. Kumusta naman dito? May nahuli ba kayo? Huwag mo nang itanong. Nakailang hagis na kami ng lambat. Puro maliliit na isda lang ang nahuli. Hindi pa nga sapat sa presyo ng langis. Maganda tingnan ang lugar na ito. Pero hindi nagtitipon ang mga isda, Kuya Laujen. Saan niyo ba talaga nahuli ang mga tanigin na yon? Bigyan mo ng impormasyon ang kapatid ko, sige na. Sa daan lang. Mga 3 o 4 na milya mula rito. Sakto namang nakasalubong ng kawa ng isda na humahabol sa pagkain. Ang talo nila parang bumubuhos na dumplings. Ay, doon ako galing kaninang umaga. Bakit hindi ko nakita? Maraming salamat talaga. Kuya, susubukan ko rin ang kapalaran ko. Paalam. Pagkatapos magsalita, pinaharurot din niya ang bangka patungo sa direksyong itinuro ni Chen Jiansheng. Subukan nating ibaba ang lambat. Pero sa isang lambat, ilan lang ang maliliit na isda. Ganoon din ang sumunod na ilang lambat. Kumunot ang noo ni Chen Jiansheng. Ibinato ang maliliit na isda pabalik sa dagat. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nag-iba ang amoy ng hangin sa dagat. May kasamang mamasa-masang lamig. Tumingala si Chen Jiansheng. Nalaman lang na dahan-dahang lumulutang sa gilid ng kuweba. Isang malaking itim na ulap. Magbabago ang panahon. Sa ganitong senaryo, darating ang malakas na bagyo. Dalian na nating hangwin ang lambat at umuwi. Sumagot si Chen Yuanshan. At mabilis na sinimulang hangwin ang lambat. Ngunit ako ay nakatitig sa malalim at madilim na tubig sa gilid ng bangka. Kanina, may tila kumikinang sa ilalim ng dagat. Sayang, napakalayo. Hindi ko nakita ng malinaw. Masyadong lugi kung aalis lang ng ganyan. Tatay, hayaan niyo akong sumisid para tignan. Saglit lang, sumama ako sa pamamalakaya. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng ilalim ng dagat. Nagpapalusot ka, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na babagsak na ang langit? Lumalaki na ang mga alon. Naghahanap ka ng kamatayan, ha? Ikaw na maliit na swale. Tatay, sisid lang ako saglit. Akyat agad. Nakalimutan niyo na ba? Kaninang umaga, hindi ba nakita ko rin ang kawan ng isda? Kung hindi kayo kampante, hayaan niyo na lang ang kuya na sumama sa akin. May swerte ang batang ito. 10 minuto o higit pa. Mayroon pa ring oras para dyan. Bukod pa rito, mukhang walang problema si Yuanshan. Yuanshan, sumama ka sa kanya sa ibaba. Bantayan mo siya ng mabuti. 5 minuto lang. Pagkatapos ng oras, umakyat ka agad. Ay, naiintindihan ko. Hindi na nag-aksaya ng oras ang magkapatid. Kaagad silang sumisid sa malamig na tubig ng dagat. Humigit kumulang 10 metro ang nilangoy nilang dalawa. Naramdaman nilang sumisikip ang kanilang dibdib. Kaya mabilis silang lumutang paitaas upang lumanghap ng hangin. Mukhang tanga. Hindi masyadong malalim. Hindi pa nakakarating. Kuya Ding. Susubukan ko ulit. Malalim akong huminga. Pagkatapos ay buong lakas akong sumisid patungo sa ilalim ng dagat. Masakit ang aking mga tainga dahil sa presyon ng tubig. Ang aking dibdib ay halos pumutok na sa pagpipigil. Nang maramdaman kong hindi ko na kaya. Sa wakas ay sumayad ang aking talampakan sa malambot na putik sa dagat. Agad kong inaktibo ang mata ng karagatan. Biglang, ilang asul na ilaw sa ilalim ng malaking bato sa harap. Umakit sa aking atensyon. Haha, sa wakas ay nakita ko na kayo. Ulang pala. Mayroon ding isang hari ng ulang na halos kalahating metro ang haba. Ngayon, yumaman talaga ako. Kaya dali-dali akong kumaway ng mabilis. At agad ding inalis ni Chen Yuanshan ang lambat. Maingat na lumapit. Ngunit tila naramdaman ng hari ng ulang ang banta. Bahagyang bumuka ang kanyang buntot. Naghanda upang tumakas anumang oras. Nang makita ito, pinigil ko ang aking hininga. Pagkatapos ay dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na pumitik ang makapal na buntot ng hari ng ulang. Isang ulap ng buhangin. Agad na nilabo ang ilalim ng dagat. Mabuti na lang at handa na si Chen Yuanshan. Tinumbok ang direksyon ng kanyang pagtakas. At matagumpay na nahuli ang hari ng ulang. Hahaha, nahuli ko. At mabilis din akong kumilos upang hawakan ang isang mas maliit na ulang sa tabi. At isinilid sa lambat na hawak ng kuya. Nakakuha ng malaking ulang, ang halaga ng panghuhuli ay positibong 3. Nakakuha ng hari ng ulang, ang halaga ng panghuhuli. Kasalukuyang halaga ng panghuhuli 80. Parang may gumagalaw pa sa bitak ng bato. Pero parang puputok na ang mga baga namin. Kaya mabilis akong sumenya sa kuya.
Habang sabay kaming lumabas sa dagat. Sabik na humihina ng malalim ang dalawa. Nalaman naming madilim na pala. Malakas na ang ulan. Dali, umakyat kayo. Kalahati ng katawan ni Chen Jiansheng ay lumabas. Hila-hila niya kami paakyat sa bangka. May paparating na bagyo, mga bata. Nagpapabagal pa kayo at naghahanap ng kamatayan. Gusto niyo bang maging bakla ako? Ito ang buto ng hipon na ito ay naging halimaw. Diyos ko, kalahati ng buhay ko akong nabuhay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki, na punong-puno ng tinik. Ang batang ito kaya ay totoong anak ng hari ng dragon. Minsan, ang anak na babae ay si Bebe. Minsan naman ay si King Blue Crab. Ngayon, mayroon na naman siyang hipon na ninuno. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na kulob. Agad na parang bumagsak ang malalaking patak ng ulan sa itaas ng ulo. Sa isang iglap ay naging linya ang mga ito. Biglang nagulat si Chen Jiansheng. Bigla siyang natauhan mula sa pagkagulat. Kumapit kayong lahat. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Itinulak niya ang manibela ng gas hanggang sa dulo. Biglang sumalpok ang maliit na bangka sa malakas na hangin at alon. Buong lakas na bumulusok patungo sa direksyon ng nayon ng mangingisda. Ngunit habang pabalik, biglang nagkitid ang mga mata ni Chen Jiansheng. Mahigpit na nakatitig sa ibabaw ng dagat sa kabilang panig ng liblib na isla. Bakit hindi pa umaalis ang bangkang iyon? Itinukod ni Chen Jiansheng ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Buong lakas siyang sumigaw patungo sa puting bangka. Hoy! Umalis na kayo! Malakas na bagyo ang paparating. Naghintay kayo ng kamatayan dito. Ngunit ang puting bangka ay nanatili pa rin sa lugar nito. Walang senyales na gumagalaw ito. Tay, parang kumakaway sila. Hindi ito maganda. Tay, kuya, siguro sumabit sila sa bato. Hindi na gumagalaw ang bangka. Nang marinig yun ni Chen Jiansheng at Chen Yuanshan, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Ang paligid ng liblib na islang ito ay puno ng mga batuhan. Kahit ang mga matatandang mangingisda rito ay maingat na umiiwas. Kitang-kita na hindi sila taga rito. Kaya nakakapagtakang sumadsad sila sa bato. Hay! Pero sa ganitong panahon ngayon, ang sarili nilang maliit na bangka ay anumang oras pwedeng lumubog. Kapag lumapit pa sila, paano kung pati sila ay madamay? Tay, huwag kang mag-atubili. Hindi tayo pwedeng magpabaya sa mga nanganganib. Nga, tay, kailangan nating tingnan. Kahit isa lang ang masagip, malaking bagay na. Naggalit ang ngipin ni Chen Jiansheng at malakas na pumadyak. Yuanshan, patatagin mo ang bangka. Lumapit tayo. Dalian mo, salukin ang tubig palabas. Agad na pinaikot ni Chen Yuanshan ang timon ng bangka. Nilalabanan ang malakas na hangin at alon. Mahirap na inikot ang dulong bahagi ng bangka. Kinuha ko ang isang sirang panalok sa ilalim ng kubyerta. Lumuhod sa sahig ng bangka. At buong lakas na sinalok ang tubig palabas. Sa ganoon, ang maliit na bangka sa gitna ng malakas na hangin at malalaking alon. Mahirap na lumapit sa nakulong na puting bangka. Yuanshan, tigil. May batuhan sa unahan. Hindi na tayo pwedeng lumapit pa. Tay, ano na ang gagawin natin ngayon? Walang sabi-sabi si Chen Jiansheng. Naglabas ng 2 bigkis ng magaspang na lubid. Pagkatapos baluti ng ilang beses sa kanyang baywang. Itinali niya ito sa post ng lubid sa likod ng bangka. Sumama ka sa akin sa tubig. Manatili ka sa bangka. Alagaan mo ang bangka. Hawakan mong mahigpit ang lubid. Tay, sasama rin ako. Kalokohan. Alagaan mo ang bangka. Kung luluwag o hihigpit ang lubid, kailangan mong bantayan. Ito ang buhay ng tatay mo at ng kuya mo. Tay, kuya, mag-ingat kayo. Pagkatapos, sunod-sunod na lumundag ang mag-ama sa nagngangalit na dagat. 15 metrong layo. Karaniwan, sa isang kisap mata ay naroroon na. Ngunit sa sandaling ito, napakahirap lumangoy. Ilang beses silang itinapon ng mga alon sa tubig. Nakita ng 2 kabataang iyon sa unahan ng bangka ang pag-asa ng kaligtasan. Halos lumabas ang luha sa kanilang kagalakan. Nakayakap sila sa gilid ng bangka at sumisigaw na bumaba na. Isa-isa lang. Ang lalaking may gintong relo. Nakita ang naggangalit na dagat sa ibaba. Namutla sa takot. Ngunit nanaig ang kagustuhang mabuhay sa lahat. Kagat ang ngipin, dumausdos siya pababa sa gilid ng bangka. Mabilis ang mata ni Chen Jiansheng. Mabilis niyang sinalo. Kapit ng mahigpit sa akin. Huwag na huwag mong bibitawan. At ikaw sa itaas, bilisan mo na. Takot na takot din ang lalaking nakasalamin. Ngunit nang makita niyang bumaba ang kanyang kasama, naglakas loob din siyang dumausdos pababa. At si Chen Yuanshan ay naghihintay na sa isang tabi. Kapit ng mahigpit sa akin at bumalik tayo. Nakikita ko sa bangka, kaba at takot ang aking nararamdaman. Nang marinig ang sigaw ng aking ama, agad kong sinimulan ang paghila ng lubid. 4 na tao, sa tulong ng lubid, nahirapan silang lumipat patungo sa maliit na bangka. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, isang malakas na hangin ang humampas mula sa gilid. Tinangay nito ang isang folding chair sa deck ng bangka. At bumagsak ng malakas patungo sa 4 na tao sa tubig. Ang upuang iyon ay eksaktong tumama sa braso ni Chen Yuanshan na may hawak sa lalaking nakasalamin. Sa matinding sakit ng braso ni Chen Yuanshan,
Kusa itong umatras. Ang lalaking nakasalamin na kanyang hawak. Diretsong lumubog sa madilim at malamig na tubig ng dagat. Tito Mingze, iligtas niyo po siya. Bilis, iligtas niyo po siya. Kapatid ko po siya. Pakiusap po. Basta iligtas niyo po siya. Kahit magkano ang kailangan. Babayaran ko po. Handa akong magbayad. Paano pa namin ililigtas ang aming sarili sa ganitong sitwasyon? Mayroon pa kaming bitbit na pabigat. Ang laki ng alon. Kung basta na lang kami lalapit, malamang na mahatak din kami. Manahimik. Yuanshan, bumalik ka sa bangka. Tiningnan ni Chen Yuanshan ang unti-unting nawawalang mga bula. Pula na pula ang kanyang mga mata. Ngunit alam niyang tama ang sinabi ng kanyang ama. Kaya naman, nagingit-ngit siya. Gamit ang lubid sa kanyang baywang, buong lakas siyang sumisipa patungo sa direksyon ng maliit na bangka. Ngunit sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ng pagbagsak sa tubig ang narinig mula sa kanilang tagiliran. Nakita ko na lang na sumisid ako agad. Mabilis na lumangoy patungo sa direksyon kung saan lumubog ang lalaking nakasalamin. Kupal ka. Bumalik ka rito, putya. Ang lalaking nakagintong relos na karga ni Chen Zhensheng ay natigilan din. Tulalang nakatingin sa karagatan. Halos pumutok ang baga ni Chen Zhensheng sa galit. Ngunit sa sandaling ito may karga siyang isang tao. Nasa tubig. Wala siyang magawa. Lumayo ka, umakyat muna si Shan sa bangka. Kasabay nito, pagkababa ko sa dagat, agad kong pinaandar ang mata ng karagatan. Maya-maya, sa lalim na 78 metro sa ilalim ng tubig. Ang lalaking nakasalamin ay nagkakawag at sumisipa sa tubig. At walang tigil ding umaalpas ang mga bula sa kanyang bibig. Kaya lumibot ako sa likod ng lalaking nakasalamin. Ipinasok ko ang aking mga kamay sa kanyang mga kilikili. Mahigpit na niyakap ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay kinaladkad ko siya ng buong lakas paakyat. Habang umaakyat ako ng 23 metro, bigla akong may nabangga sa aking likuran. Sa isang iglap, tumindig ang lahat ng aking balahibo. Putsa, orka pala. Bagamat narinig kong bihira raw manakit ang mga orka sa ligaw. Pero narinig ko lang iyon. Sa sitwasyon ngayon, kung sasabitan ako ng nilalang na ito, ang kahihinatnan, at tila nagtataka lang ang orka. Umiikot-ikot sa kanilang paligid. Ngunit kinilabutan ako. Dahil hindi kalayuan, mayroon pang ilang malalaking orka. Tila kinugkob kami sa gitna. Hindi maaari. Kung magpapatuloy ito, kahit hindi kami kainin ng orka, malulunod din kami. Bahala na. Nagmatigas ako. Buong lakas akong sumipa sa tubig. Ngunit sa sandaling umakyat ako ng buong lakas. Hindi ko na malayang napatingin ako sa nakasadsad na puting bangka. Nakita kong tila may maliit na itim at puting anino malapit sa ilalim ng bangka. May isang maliit na orka na nakulong sa lambat. At ang malalaking orka ay humihingi ng tulong sa akin. Ngunit malapit nang bumigay ang taong ito. Mas mahalagang iligtas muna ang tao. Kaya kinagat ko ang aking labi at patuloy na lumangoy pataas. Sa wakas ay lumabas ang dalawa sa tubig. Ang malakas na tunog at kaguluhan ng ulan. Agad kaming nilamon. Chen Labinsyam dito, Chen Labinsyam, bilisan mo. Far Mountain, bilisan mo. Mabilis na lumapit ang maliit na bangka. Sa pagtutulungan ng ilang tao, naihagis nila ang lalaking nakasalamin na nawalan ng malay sa sahig ng bangka. Hinto, hinto, gising. Huwag kang malikot na bata. Ayaw mo na bang mabuhay? Kapag nakauwi ako, babalatan kita. Umakyat ka na, bilisan mo. Babalik ako kaagad. Ito lang ang nasabi ko ng pasigaw. Pagkatapos, gamit ang lakas ng aking katawan, humagis ako paatras. Tinitigan ni Chen Labinsyam ang tubig kung saan ako naglaho. Naramdaman ni Chen Zhensheng na unti-unting dumidilim ang kanyang paningin. Lintik ka. Punyeta! Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pagpalain ka ng mga ninuno. Huwag sanang mangyari ang anumang masama. At nang muli akong sumisid sa ilalim ng tubig, agad akong lumangoy patungo sa direksyon ng sanggol na orka. Mabilis kong nakita ang nakulong na maliit na orka. Ang maliit niyang katawan ay mahigpit na nakapulupot sa lambat. Paminsan-minsan ay umaalingaw ang masakit at kahabag-habag na pag-iyak. Lumangoy ako papalapit. Maingat na hinawakan ang pinakamahigpit na mga kable ng lambat. Sinundan ang mga butas na niluman ng mga bato. Unti-unting pinunit ang matigas na kable ng lambat. At tila naramdaman ng maliit na orka ang aking intensyon. Kahit na patuloy pa rin itong umuungol sa sakit. Ngunit ang pagpupumiglas ay kapansin-pansing bumaba. Unti-unting lumipas ang oras. Nang maputol ko ang huling kable ng lambat, biglang napakilos ang maliit na orka. Agad itong nakawala sa pagkakagapos. Matagumpay na nahuli ang sanggol na orka. Dagdag 20 sa halaga ng pangangalap ng pagkain sa dagat. Kasalukuyang halaga ng pangangalap ng pagkain sa dagat, 100. Nakita ang target na nilalang. Ang munting orka ay lubos na palakaibigan sa host. Maaaring subukang makipagkontrata, tataas ang rate ng tagumpay ng kontrata. Ang kontrata ay nangangailangan ng 100 puntos ng halaga ng pangingisda sa dagat. Kontratahin ba? Ano, makakakontrata ang orka? Ano pa ang hinihintay mo?
Kumpirmahin ang kontrata, gumamit ng 100 puntos ng halaga ng pangingisda sa dagat para sa kontrata. Habang kinokontrata, bumaba ang tunog ng prompt. Isang asul na aura ang biglang lumitaw sa maliit na orka. Sa isang iglap, naramdaman kong tila may mahinang koneksyon sa pagitan namin. Tagumpay ng kontrata. Ang target na nilalang na orca pop ay nakapagtatag ng pangunahing psychic link sa host. Tapos na, gumaan ang pakiramdam ko. Nakita ko lang ang mga gintong bituin na lumilitaw sa aking paningin. Nagsimulang lumabo ang aking kamalayan. Kailangan kong umakyat. Ginamit ko ang aking huling lakas. Mabilis akong pumadyak. Buong lakas akong lumangoy patungo sa direksyon ng tubig sa aking alaala. Ngunit napakalabo ng ilalim ng tubig. Matagal nang nawala ang aking direksyon. Naramdaman kong tila papalayo ako ng papalayo sa ibabaw ng tubig. Lalong lumalalim ang dilim sa paligid. Kaka-reborn ko pa lang. Kakaumpisa pa lang magkaroon ng pagbabago. Malulunod na ako dito sa ilalim ng dagat. Siguro ako ang pinakamalas na reborn. Habang lumalabo ang aking kamalayan, biglang, isang malakas na puwersa ang matatag na humila sa akin pababa. Ang katawan ay ang maliit na orka. Gamit ang kanyang malapad at malakas na ulo. Hinakot niya ako patungo sa ibabaw ng tubig. Nang basagin ang malamig na tubig dagat, hindi ko na inintindi ang iba. Humihinga lang ako ng malalim. Salamat talaga sa maliit na orka. Kung hindi dahil sa kanya. Sa pagkakataong ito, nahulog na sana ako sa aming bangka. Hindi ako iniwan ng tatay. Ngunit ang nakikita ko lang ay ang madilim na kalangitan. Pagkatapos ng patuloy kong paghahanap, sa wakas, sa halos 100 metro ang layo, nakita ko ang maliit na itim na tuldok na masiglang nagpapabalik-balik sa hangin at alon. Tatay, kuya, kasabay nito, si Chen Zhensheng at Chen Yuanshan na mag-ama ay nakasubsob sa gilid ng bangka. Matamang nakatitig sa lugar kung saan ako nawala sa tubig. Biglang, tila may narinig ang lalaking may gintong relo. Bigla siyang nagtaas ng ulo. Doon, may kumakaway doon. Mabilis na lumingon si Chen Zhensheng. Sa kabila ng malabong tabing ng ulan, malabo niyang nakita ang isang tao na masiglang kumakaway ng mga braso. Chen Yuanshan! Chen Yuanshan! Mabilis Yuanshan, bilisan mo! Habang mabilis na lumalapit ang maliit na bangka, sina Chen Zhensheng at Chen Yuanshan ay hirap na hirap bago ako na isampa sa bangka. Buti na lang at kasama ko ang tatay at kuya ko. Kundi, tiyak na lagot ako ngayon. Munting buwaya! Hindi ba naligtas na ang tao? Bababa ka pa para magpakamatay. Hindi mo ba alam? Ako itay, ako ay pupunta para iligtas. Ngunit kakasabi pa lang ng mga salitang iyon. Isang malaking anino ang biglang sumibad mula sa ibaba ng tubig. Ang tilamsik ng tubig ay parang talon na bumuhos sa bangka. Sa madilim na tabing ng ulan, ito ay naging lubhang kahanga-hanga. Lahat ng nasa bangka ay nagulat. Wow! Orca! Shit! Nabuhay ako ng halos kalahati ng aking buhay. Ngayon lang ako nakalapit ng ganito sa isang orca. Huwag magpanik. Hindi pa naririnig na nakakasakit ito sa atin dito. Sila yata ay dumadaan lang. Nang matapos ang salita, isang mas maliit na orca ang nakita, na nakatitig gamit ang kanyang malalaking basang mata. Matapos niyang magmasid sa paligid ng bangka, mahigpit niya akong tinitigan, at nagpakawala ng isang maikli at masiglang huni. Hehe, napakatalino ng munting nilalang na ito. Pagkatapos, lumibot ang mga orca sa maliit na bangka ng ilang beses, bago sila nawala sa maputik at naggangalit na alon. CJ! Yuanshan, bilisan mo, paandarin mo na ang bangka. Magkakaproblema tayo kapag bumalik sila. Sa parehong oras, sa istasyon ng pagbili sa pantalan ng Yanyan Mountain, mahigpit na nakatitig si Wang Ying sa kulay abo na dagat. Hindi niya namamalayan na kinukuskus niya ang laylayan ng kanyang damit. Habang si Chen Xiaokao naman ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Mahigpit na nakahawak ang maliit niyang kamay sa binti ng pantalon ni Wang Ying. Ang maliit niyang mukha ay puno ng pag-aalala. Habang mabilis na lumalapit ang bangka, si Chen Zhensheng at Chen Yuanshan, buong lakas nila akong iniahon sa bangka. Buti na lang at kasama ko ang tatay at kuya ko. Kung hindi, tapos na ako. Sa laki ng alon, kahit may ginto pa sa dagat, umuwi na rin ang asawa ko. Pero ngayon, bumalik na ang lahat ng bangka na dapat bumalik. Maliban sa amin, wala pa. Aray, mahal na Birhen ng awa. Pakiusap, protektahan mo ang mag-ama at ang kanilang anak na lalaki. Huwag kang matakot, Xiaokao. Malapit nang bumalik si tatay at ang mga kuya mo. Opo nanay, naniniwala akong makakabalik sila kuya ng ligtas. Sa sandaling ito, isang payat at maitim na tao ang tumakbo, may daladalang basag na plastik na trapal. At Ging, Lawu. Nakita mo ba sina Zhensheng? Nakita ko ang bangka ko na bumalik para maglaro. Nadaanan ko ang pulo ng ulila. Parang nakita ko ang bangka ni Kuya Zhensheng. Ano na ang nangyari sa kanila? Bakit hindi pa sila bumalik? Noon, sa likod ng pulo ng ulila, may isang puting bangka na sumadsad. Tapos, nakita ko ang bangka ni Kuya Zhensheng na parang lumapit.
Ibig mong sabihin, iniligtas ni na Gensheng ang mga tao sa puting bangka. Nakita kong nakasadsad ang puting bangka doon. Hindi talaga gumagalaw. Ang ugali ni Kuya Gensheng. Kung nakita niya, tiyak na tutulungan niya. Nang marinig ang tiyak na sagot, biglang dumilim ang paningin ni Wang Yiying. Nanginginig ang kanyang katawan. Halos hindi makatayo. Agad siyang inalalayan ng isang babae sa tabi niya. At Gain, ayos ka lang ba? Iwinagayway ni Wang Yiying ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang labi. Ngunit hindi makapagsalita. Ngayon, napakalakas ng hangin at alon. Ang kanilang maliit at sirang bangka ay maaaring hindi kayanin anumang oras. Lalo na kung kailangan pa nilang magligtas ng tao. Talagang isinasakripisyo nila ang kanilang buhay. Naku, kung may nangyaring masama sa kanilang tatlo. Ano ang gagawin natin? Giing, huwag mong takutin ang sarili mo. Si Kuya Gensheng ay isang bihasang mangingisda. Tama. Malamang tapos na siyang magligtas ng tao ngayon. At pabalik na sila. Nga, ang mabuting tao ay pinoprotektahan ng langit. Walang magyayaring masama kina Kuya Gensheng. Pero sa sandaling ito, hindi natin masabi. Hindi ba't noong nakaraang taon ay pumunta si Lolo Puno para magligtas ng tao sa maulan na araw? Ano ang nangyari? Hindi lang niya nailigtas ang tao. Sa halip, siya pa ang namatay. Ang buong pamilya ay umaasa sa kanya para sa pagkain at nawala siya. Ang mga lalaki ay araw-araw na nagugutom at nilalamig. Napakasama ng kanilang buhay. Ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng malamig na tubig. Biglang ibinuhos sa ulo ni Wang Yiying. Liu Hongmi, kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka, ano na naman? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Nakita ng lahat. Napakasama ng buhay ng mga ulila at balo. Liu Hongmi, manahimik ka, Gensheng. Sila ay pupunta upang magligtas ng tao. Ito ay isang mabuting gawa ng pag-ipon ng kabutihan. Ano ba talaga ang balak mo sa pagsasabi ng mga nakakapanghina na salita dito? Ha? Sino ba yan? Ay, si King Han pala. Bakit mo na agad pinoprotektahan ang pamilya ng iyong asawa? Bumaba ka para magpakamatay. Tanggap ka ba ng pamilya Chen? Bilang manugang, hindi pa sigurado yan. Tigilan mo ang pagsasalita ng kung ano-ano. Ayoko lang sa'yo na nagsasalita ng masama dito. Sina Tito Shen at ang iba pa ay nanganganib para iligtas ang mga tao. Tapos ikaw, sinusumpa mo sila dito. Kinain na ng aso ang konsensya mo. Sinisumpa ko sila. Ang sinasabi ko ay katotohanan. Hindi ba si Matandang Zhu ang halimbawa? At Gain, hindi ba para sa ikabubuti mo ito? Para mayroon kang paghahanda sa isip. Ikaw, naiinggit ka lang. Naiinggit ka na nakakuha ka ng maraming kabibe. At magiging maayos na ang buhay ng pamilya ni Shen. Gusto mo silang mapahamak, kalokohan. Makakain ba ang pagpulot ng sirang kabibe? Pinapaalalahanan ko lang si Ate Ging. Para hindi siya umiyak mamaya. Liu Hongmei. Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita. Manahimik ka, Tio Gensheng. Pumunta sila para magligtas ng tao. Isang mabuting gawa na nagbibigay ng biyaya. Ano ba ang intensyon mo sa pagsasabi ng mga nakapanghihinayang na salita dito? Ha, akala ko kung sino. Ay, si King Han pala. Bakit mo na ipinagtatanggol ang pamilya ng asawa mo? Hindi pa naman kayo kasal, di ba? Kilala ka ba ng pamilya ni Chen? Pag-uusapan pa kung magiging asawa ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko lang gusto na nagsasalita ka ng mga nakakapanlo mo dito. Kasama si Uncle Shen at iba pa na nanganganib ang buhay para magligtas ng tao. Tapos ikaw, minumura mo sila dito. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Minumura ko sila. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ba si Lao Shuto ang halimbawa? At Gain, hindi ba para sa ikabubuti mo ito? Para makapaghanda ka? Ikaw ay naiinggit. Nang makahanap sila ng maraming magagandang bagay, nainggit ka. Malapit nang gumanda ang buhay ng pamilya nila Gensheng. Gusto mo silang mapahamak, kalokohan. Ang paghahanap ng sirang kabibe ay hindi pwedeng maging pagkain. Pinapaalalahanan ko lang si Ate Ging. Baka mamaya magsisi ka. Liu Hongmi, kung magsasalita ka pa ng isang salita, maniwala ka man o hindi, ako ang magtuturo kay Zhao Dazhu ng pamilya mo. At turuan ka, si Gensheng at ang iba pa ay nasa bingit ng kamatayan ngayon. Pero nandito ka at naghahasik ng kaguluhan. Ano ang nasa puso mo? Ang bangka nila ay bumalik na. Bumalik na. Salamat sa Diyos, bumalik na talaga sila. Sabi ko na nga, matibay ang buhay ng matandang kahoy na si Gensheng. Bilisan nyo, puntahan nyo sa pantalan para sunduin ang mga tao. Lahat ay nagsilabas mula sa kubo. Isang komplikadong ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Liu Hongmei. Malalakas talaga ang mga buhay nila. Sa pier, hindi pa tuluyang nakahinto ang bangka. Ay sumigaw ako sa mga taga-baryo. Bilisan nyo, tulungan nyo ako. Dalhin nyo ang taong ito sa klinika. Tulungan nyo ang kapatid ko. Maraming tubig ang nalunok niya. Malapit na siyang mawalan ng malay. Si tatay at kuya ay hirap na nagbubuhat ng tao pababa ng bangka. Puno ng pagkabalisa at pagod ang mukha ni tatay. Dalhin sa klinika, bilisan. Klinika. Ilang malalakas na lalaki. Walang pag-aatubili.
Maingat na kinuha ang walang malay na lalaking nakasalamin. Mabilis na tumakbo patungo sa baryo. Bilisan mo. Dr. Chen. Mingze, kapit ka lang. Nang umalis ang lahat, nakita agad ni Wang Ying ang aming basang-basa. Hindi na napigilan ang luha, humalo sa ulan at bumuhos. Zhensheng, Yuanshan. Sa wakas nakabalik na kayo. Nakabalik na, lahat nakabalik na. Inay, ayos lang kami. Punta muna tayo sa klinika para magpatingin. Pagkatapos kong sabihin yon, hinabol ko ang mga lalaki patungo sa baryo. Nakita ni Wang Ying na ligtas kami. Doon lang niya naisip ang huli ng kanilang maliit na bangka. Hindi niya sinasadyang sumilip sa loob ng bangka. Ay, ang daming isda. Ho! Diyos ko, ang daming tanigi. Kuya Zhensheng. Mukhang natuklasan niyo ang pugad ng tanigi. Bigyan niyo ng daan ang lahat, ay. Inay ko. Kuya Zhensheng. Yumaman na kayo. Ang mga isda sa dagat ay pahirap ng pahirap hulihin ngayon. Tulad ng ganitong klaseng magandang kalidad. Ilang beses lang sa isang taon mangyari. Kailangan itong makuha lahat ngayon. Kuya Zhensheng, ang mga isdang ito, 1 piso kada kilo. Bibilhin ko lahat. Ano sa tingin mo, 1 piso? Zhao, tingnan mong mabuti ang kalidad at bigat ng isda. Bukod pa rito, ang trabaho ng aking asawa ay nakamamatay. Masyadong mababa ang 1 piso. Dapat 1 piso at 20. Tama si kapatid na Giying. Zhao, nakagawa ng malaking kabutihan si Kuya Zhensheng. Hindi ka ba magiging mapagbigay? Mga ginoo, matatanda at bata. 1 piso at 20. Sa presyong ito, wala na akong kikitain. Paano ang 1 piso at 10? Sapat na ba ang presyong ito? Kung hindi, 1 piso at 20 na lang. 1 piso at 10. Hindi na talaga pwedeng mas mataas pa, sige na. Zhao, bilisan mo, timbangin mo na. Ay, sige. Mabilis makipag-ugnayan si Kuya Zhensheng. Halika. Tulungan mong ilabas ang isda. Para matimbang. Lahat ng isda ay mabilis na natimbang isa-isa. At gain. 823 kati. Ang kabuang halaga ay 905 at 3 sentimos. Bilangin mo, tinanggap ni Wang Ying ang pera gamit ang 2 kamay. At agad niya itong binilang. Habang nagbibilang ng pera si Wang Ying. Uy, Kuya Zhensheng, may nakatakas pang isda. Ang sibas na ito, 1 piso at 50, isama na natin lahat sa pagbabayad. Huwag mong ibenta ito. Huwag. Kuya Zhensheng. Ito na ang pinakamataas na presyo para sa isdang ito. Paano kung 1 piso at 60? Ayos na siguro ito, hindi ba? Lao Zhao, hindi tungkol sa presyo. Ang isdang ito ay para sa sarili naming kainin. Sige na. Kuya Zhensheng. Kung kayo ang gagamit, walang problema sa pera. Aalis na ako. Lao Zhao, sandali. Bakit? Kuya Zhensheng, may iba pa ba kayong kailangan? Inilabas ng matanda ang mabigat na lambat mula sa kabin. Tingnan mo ito, tatanggapin mo ba? Matapos tanggapin ni Zhao ang lambat, maingat niyang kinalagan ang mahigpit na nakatali na lubid na abaka. Pagkalag ng lubid, isang mahabang galamay ang biglang lumabas. Ay naku, anong klase ng ulang ito? Diyos ko po, Kuya Zhensheng, yayaman kayo nito. Pagkakita ni Zhao, natigilan siya. Naku, nanay ko po. Naging halimaw na ba ito? Kuya Zhensheng, kinuha niyo ba ito sa kusina ng hari ng dragon? Anong presyo ang ibibigay mo para sa kayamanan na ito? Bibilhin ko sa anumang halaga. Lao Zhao, hindi ko rin ito ibebenta sa'yo. Hindi mo ibebenta. Bakit mo binigay sa akin? Hindi ba sinasadya mo lang akong lokohin? Ang malaki hindi ibebenta. Ang maliit ibebenta. Napansin ni Zhao. Sa tabi ng ulang, mayroon ding mas maliit na hipon. Ay, ito rin pwede na siguro. Timbangin na natin. Kuya Zhensheng, malaki nga ito. Pero 4 na libra 6 na onsa lang. Hindi pa abot sa 5 kilo. Sa pinakamataas, malaking general lang. Ganito na lang. Kuya Zhensheng, matagal na tayong magkakilala. 20 pesos bawat kilo. Ito na ang pinakamataas na presyo sa bayan. Sige, bibilhin ko na. Mabilis na tapos ang transaksyon. Ang mga mangingisda sa paligid ay hindi na nakatiis at lumapit upang magtanong. Zhensheng, ang laking hipon na yan. Paano ninyo nakuha? Mahirap hulihin yan. Paano pa ba makukuha? Pabalik na. Yung batang si Ashijio ay iginiit na may nakita siyang kung ano sa ilalim at gusto niyang bumaba para tingnan. Hindi mapigilan. Kaya sumama sa kanyang kuya. Maya-maya lang ay hinila na nila pataas. Naku, si Ashijio. Ang galing lumangoy ng batang ito. Ay naku, sinasabi ko na nga ba, iba na talaga si Ashijio nitong mga nakaraang araw. Na naman. Siya rin ang nakapulot ng malaking hipon noong nakaraan. Kuya Zhensheng, ang 9 na taong gulang mo ay tiyak na magiging isang mahusay na manggagawa kapag siya ay naliwanagan. Ang pamilya ni Lindehay ay nakahanap ng kayamanan sa pagkakataong ito. Sino ang nagsabi ng hindi? Hindi maghihirap si King Han kasama si Sham. Bagaman hindi kalakasan ang mga bulong-bulong na ito. Ngunit lumutang ito ng diretsyo sa pandinig ni Lin King Han.
Siya ay medyo tulala kanina pa. Narinig ang mga salitang ito. Namula bigla ang mukha. Anong nangyari sa akin? Ang init ng mukha ko. Bakit nakatingin silang lahat sa akin? Hindi na talaga makayanan ni Lin Qinghan na manatili pa roon. Tumakbo pa uwi na parang tumatakas. Ang mga maliliit na usapan na ito, bagaman hindi malakas. Dalawang figura ang nagtutulungan papalapit dito. Ayan, umuwi na sina Yuanshan at Yi Qing. Kuya, Diko, Xiaokao, dahan-dahan, madulas ang sahig. Inihatid na po namin sa klinika sina tatay at nanay. Nakaligtas po sila. Mabuti kung walang nangyari sa kanila. King, anong nangyari sa kamay ng kuya mo? Walang anuman, Nay. Sabi ni Dr. Chen, sugat lang sa balat. Gagaling din sa loob ng ilang araw. King, ang galing mo. Kwentuhan mo naman kami kung paano mo nakuha ang malaking ulang na yon. Sige na, sige na. Maghiwa-hiwalay na kayo. Kadarating lang ng bata. Pagod na pagod siya. Kailangan na rin naming umuwi. King, alalayan mo ang kuya mo. Umuwi na tayo. Hindi na namin pinansin ang mga usapan sa paligid. Naglakad kami patungo sa direksyon ng bahay. Kadarating lang ng lahat sa bahay. Ayos ka lang ba? Natakot ako ng sobra. Sabi mo, sa ganoong kalaking alon. Bakit ka nagpakabayani? Kung sa pagliligtas ay madamay ka. Ano na lang ang mangyayari sa aming mag-ina? Wala, gasgas lang sa balat. Hindi ba't nakabalik naman ako ng maayos? Gagaling din ito sa loob ng ilang araw. Mabuti pa rin? Tahi na nga ang kamay. Sa huli ay napunta kay Inay Wang Giying. Nanay, narinig kong malaki raw ang huli ninyo sa pangingisda ngayon. Si Wiing, hawakan mo ito, pera ito mula sa pagbebenta ng isda ngayon. Ito ay para sa inyong mag-asawa, Yuanshan. Napakalaki ng naitulong mo. Nasugatan ka pa. Dapat kang kumuha ng bahaging ito, may 200 yuan pala. Akala ko ay maganda na kung makakuha ako ng 80 hanggang 100. Tutal, tumulong lang naman ang aking asawa. Naku, salamat nanay. Salamat tatay. Ngunit agad siyang naakit muli ng ulang sa bakuran. Lumapit kay Wang Giying at bumulong. Nanay, kung ibebenta sa bayan ang malaking ulang sa tangke. Malaki ang halaga niyan. Ibenta kanino? Wala pang ang umpisa. Bakit ang dami mong inaalala? Napangiti ng awkward. At ako'y nakahiga sa kama ngayon. Kuminang ng bahagya ang paningin. Muling lumitaw ang malabo na light screen. Host Chen Fan Skill, Eye of the Vast Sea. Beginner value ng paghahanap sa dagat. Zero contract creature, hindi pinangalan ng sanggol na orca, kondisyon, malusog. Bahagyang galos. Gumagaling. Intimacy 35. Friendly distance, humigit kumulang 87 nautical miles. Hilagang kanlurang direksyon, kalmado ang emosyon. Pagmamahal, anong magandang itawag sa maliit na orca? Maliit na itim, maliit na puti, huwag na. Tiger na lang ang itawag. Pagkababa lang ng ideya, isang napakahinang galak ang naramdaman sa isip. Itong hangal na higante ay medyo nakakaintindi ng tao. Sa sandaling ito, ang mahinang koneksyon ay biglang luminaw. Eksakto namang pumasok sa pandinig ni Lin Qinghan. Halos sabay. Nakita kong mabilis na lumiliit ang distansya. 85 milya na utika. 83 milya na utika. 81 milya na utika. Hindi maganda. Baka nagkamali si Tiger sa pag-aakala na tinatawag ko siya. Kung talaga siyang pupunta sa dagat malapit sa Yanan Mountain. Tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Agad akong umupo ng tuwid. Siya ay dating balisa. Tiger, huminto ka. Huwag kang lumapit. Manatili ka lang dyan. Huwag kang lalapit. Sa wakas, ang mabilis na pagliit ng distansya. Biglang huminto ang numero. Huminto sa posisyong 79.5 nautical miles. Pagkatapos ay sumunod ang pag-aalala at pagtataka. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang marinig ang mga salitang ito, namula agad ang kanyang mukha. Anong nangyayari sa akin? Ang init ng mukha ko. Bakit lahat sila nakatingin sa akin? Hindi na makatagal si Lin Qinghan. Mas mabuting huwag nang masyadong ipakita si Huzi sa paningin ng iba. Kasabay nito, sa ilalim ng madilim na tubig dagat, si Huzi ay sinisermona ng kanyang ina. Bakit ka lumapit sa baybayin ng mga tao kanina? Masyadong delikado doon. Hindi pa ba sapat ang mga nakaraang aral? Gusto mo pang bumalik ngayon? Hindi po. Tinatawag ako ng taong iniligtas mo dati, inay. Gusto ko siyang makita. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Masyado tayong malayo. Anong pangarap yan? Sige na. Huwag ka nang magsalita. Sumunod ka sa grupo. Malapit na tayong umalis muli. Tahimik na lumangoy si Huzi pabalik sa tabi ng kanyang ina. Ngunit paminsan-minsan ay inililingon pa rin niya ang kanyang ulo. Nararamdaman ang mahina ngunit umiiral na koneksyon. At ako, habang nakikinig sa ingay ng alon mula sa malayo. Ang antok ay dumating na parang alon. Ang tulog na ito ay naging napakatamis. Malabo. Biglang may isang boses na umalingaw-ngaw. Labinsyam, nasa bahay ka ba? Sino yan? Umaga pa, nagpumiglas akong umupo.
Sa sandaling ito, ang pinto ng sala ay binuksan. Ay, Kapitan. Bakit kayo narito? Tuloy po kayo. Sila po ang tiyagiing. Pasensya na, ang dalawang kasama na ito ay naghahanap kay Labinsyam. Nang marinig ko yon, bigla akong nagising. Hinahanap ako. Wala naman akong ginawang masama kamakailan. Bakit ako hinahanap? Nang lumabas ako ng pinto, agad kong naintindihan kung ano ang nangyari. Nakita ko na ang nakatayo sa pintuan ay ang dalawang kabataang iniligtas ko kahapon. May dala pa silang nakasulat na sutla. Nang makita ako ng lalaking may gintong relo, agad siyang lumapit. Kasama Chen Labinsyam, sa wakas ay natagpuan ka namin. Malaking pasasalamat sa inyong pamilya sa pagliligtas sa aming buhay kahapon. Hindi namin malilimutan kailanman. Anong sitwasyon ito? Malaking pera ang halaga nito. Ang mga tao, pagkatapos ng insidente, ay magbibigay ng ilang itlog. Maghihiwa ng piraso ng baboy para magpasalamat. Ito ang unang beses na nagbigay ng banner na ganito kaseryoso. Si Punong Bayan Chen Defu ay nakatayo sa isang tabi. Ang mukha niya ay napuno ng ngiti. Malakas niyang tinapik ang balikat ni Chen Zhensheng. Zhensheng, ang pamilya ninyong Chen ay tunay na kahanga-hanga. Nagbigay kayo ng karangalan sa ating Yanjia Mountain Village. Ito ay isang kabayanihan, isang napakagandang bagay. Sa oras na ito, ang pamilya ni Chen Yuanshan ay nakarinig din ng ingay at lumapit. Si Chen Yuanshan na nakabitin ang braso. Nang makita ang eksenang ito, medyo nahihiyaring nakatayo sa likod ng kanyang mga magulang. Palipat-lipat ang tingin sa dalawang kabataan. Ano ang ipapadalang banner? Hindi naman iyan nakakain. Anong silbi niyan? Halatang mayaman ang dalawang ito. Hindi naman siguro sila ganoon kaliit tingin, di ba? Maingat na ibinigay ng lalaking may gintong relo ang banderitas kay Chen Zhensheng. Qiu Chen, Tai Wang, kapatid na Yuanshan, at kapatid na Mingze. Ang banderitas na ito ay maliit na pagpapakita lang ng aming paggalang. Ngunit paano babayaran ng isang banderitas ang utang na buhay? Habang sinasabi iyon, inilabas niya ang isang makapal na sobreng gawa sa papel ng baka. At ibinigay kay Chen Zhensheng. Qiu Chen, ito ay maliit naming handog. Mangyaring tanggapin niyo ito. Para na rin sa kapatid na Yuanshan para makabili ng pampalusog. At salamat din sa pagliligtas ninyo sa buhay ng aming pamilya. Nagbago ang mukha ni Chen Zhensheng. Paulit-ulit siyang umiling. Hindi maaari. Paano naman mangyayari yan? Ang pagliligtas ng buhay ay nararapat lang. Paano naman kami kukuha ng pera ninyo? Ibalik niyo agad. Na, kasama, hindi namin matatanggap ang perang ito, ang banderitas. Tanggapin namin ang banderitas, ang kabutihang loob. Tinanggap namin. Gustong-gusto niya itong kunin agad. Ngunit sa harapan, kailangan din niyang sumunod sa pagwagayway ng kamay. Naku, nakakahiya naman ito. Tito, kung hindi niyo kami iniligtas sa panganib ng buhay. Ako at si Mingze ay matagal nang pinakain sa mga isda. Kung hindi niyo ito tatanggapin, minamaliit niyo kami. Nga, Qiu Chen, tanggapin niyo na lang po. Ito ay maliit na pagpapakita ng aming pasasalamat. Tama si Godong. Walang sapat na paraan para masuklian ang pagliligtas ng buhay. Tiningnan ni Chen Zhensheng ang kabilang panig at sinabing sa puntong ito, ang tumanggi pa, ay magmumukhang nagpapabebe. Bumuntong hininga siya, at nanginginig na tinanggap ang mabigat na sobre. Tama yan. Tio, bilangin nyo, 1,000 yuan yan. Hindi ito malaki. Ito ay maliit lang na pagpapakita ng aming pasasalamat. Nang marinig ang numerong ito, lahat ng naroroon ay napahinga ng malalim. Nanginginig ang kamay ni Chen Zhensheng, at muntik nang hindi mahawakan ng sobre. Sobrang dami naman nito. Huwag po, Tio. Tanggapin niyo na lang po ng buong puso. Ang aming buhay ay sulit sa presyong iyan. Kinuha ni Wang Ying ang mabigat na sobre mula sa kamay ng kanyang asawa. At nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Kasama ang perang pinagbentahan ng isda at ulang kahapon. Biglang dumami ng ganito ang pera sa bahay. Paano kaya ito ayusin ng maayos? Kasama Chen. Kasama Zhao. Kapitan, huwag na kayong tumayo. Dali, upo na, upo na. Giing, dali, pakuluan mo ng tubig para sa tsa. Hindi pa siguro nag-aalmusal ang dalawang kasama, hindi ba? Dito na lang kayo kumain ng simpleng almusal. Huwag kayong mag-alala. Manatili kayo para mag-almusal. Gagawin ko na ngayon. Mabilis lang iyan. Kung gayon, salamat po, Tio at Tia. Kuya Chen. Kuya Zhao. Taga saan po kayo? Mukhang maganda ang barko ninyo kahapon. Bakit kayo sumadsad dito sa aming liblib na lugar? Kapatid Chen. Sa totoo lang, ako at si Mingze ay taga Guang Province. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta namin dito ay para magsuri ng mga yamang dagat dito. Naghahanap kami ng posibleng pagkukunan ng supply. Kahapon wala rin kaming magawa. Nakita naming maganda ang panahon. Kaya naisipan naming pumalaot. Hindi namin inaasahan na sa isang pagkakamali, buti na lang at nakita namin kayo. Kung hindi, baka dito na kami nagtapos. Naghahanap ng pagkukunan ng supply. Kuya Chen,
Anong negosyo mayroon ang inyong pamilya? Mayroon kaming maliit na kumpanya sa Xinjiang. Pangunahin itong nag-import at nag-export ng mga yamang dagat. Ibinibenta namin ang ilang magagandang yamang dagat mula sa loob ng bansa sa ibang lugar. Pag-import at pag-export ng yamang dagat, Sa nakaraang buhay ko, alam kong napakamaunlad ng Xinjiang. Maraming mayayaman doon. Mahilig din sila sa masasarap na pagkain. Tiyak na mas mataas ang presyo doon kaysa sa loob ng bansa. Ang makapagnegosyo sa iba't ibang rehiyon sa panahong ito. Hindi ito ordinaryong maliit na kumpanya. Kapatid na Lee, kung sakaling makahuli ang inyong pamilya ng anumang bihirang yamang dagat sa hinaharap, maaari nyo akong kontakin. Huwag kayong mag-alala tungkol sa presyo. Tiyak na mas malaki ang kita nyo kaysa sa pagbebenta nyo sa inyong lugar. Sa paglabas ng mga salitang ito, halos sabay-sabay na lumiwanag ang mga mata ng tatlong lalaki ng pamilya Chen. Nagpalitan sila ng tingin. Bihirang yamang dagat. Wala ba kaming ganoon ngayon? Nag-aalala pa nga kami na hindi namin maibenta ang hari ng ulang na ito sa magandang presyo. Ito talaga ang uhaw na. Nakahanap ng tubig. Kasama Chen. Sinabi mo kanina na bihirang yamang dagat. Tulad ng malalaking ligaw na lapu-lapu. O kaya naman, lobsters na napakalalaki ng sukat. Gaano kalaki ang inapakalaki? Dapat kahit 4 o 5 kati ang bigat para maging kapansin-pansin. Kung makakita ng 7 o 8 kati, napakabihira na noon. Lalo na ang mga mamahaling uri tulad ng ornate spiny lobster. Tito Chen, wala naman kayong ganoong kagandang bagay, di ba? Malakas na tumango si Chen Zhensheng. Itinuro niya ang malaking tangke ng tubig sa sulok ng sala. Kasama Chen, hindi ko kayo niloloko. Kahapon nang pumalaot kami. Nakakuha sila ng ulang mula sa mga bitak ng bato. Malaki na iyon. Tinataya namin na mayroon itong hindi bababa sa 10 libra. Ano ang 10 libra? Siguradong ulang. Tio Wang, pwede ba naming makita? Pakibilisan, pakitaas ninyo. Kasama Chen. Kasama Zhao. Tingnan ninyo. Nasa loob ng batya. Ang lalaking may gintong relo at ang lalaking may salamin ay sabay na sumugod sa malaking batya. Inalis ang telang sako na nakatakip sa batya. Nakita nila ang isang dambuhalang nilalang. Halos mapuno ang kalahati ng malaking batya. Sa makapal at maitim na asul na balat nito. Puno ito ng matutulis na tinik at mga bakas ng panahon. Diyos ko! Sobrang laki nito. Sa loob ng maraming taon sa industriya ng pagkain dagat, nakakita na ako ng hindi mabilang na ulang. Ngunit ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito kalaking ulang ng China. Ang laki at bigat nito ay talagang isang pambihirang kayamanan na parang pang-display sa tindahan. Ito ay tiyak na higit sa 10 libra. Sa kapal at laki ng balat. Maaaring ito ay 15 o 16 na libra o mas mabigat pa. Tio Chen, gusto namin ang ulang na ito. Magkano po ba? Basta makatwiran. Hinding-hindi kami tatawad. Kasama Chen, mga eksperto kayo. Magkano sa tingin nyo ang halaga nito? Kayo na ang magbigay ng presyo. Kami ay nagtitiwala. Ganito na lang. Tio Chen, sa ganda at laki ng ulang. Ang presyo ay 2,500 yuan. Ano sa tingin nyo? Nahilo si Chen Zhensheng at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis ang tibok ng puso. Tio, ang presyo na ito ay isinasaalang-alang ang panganib sa transportasyon at pagpapanatili ng sariwa. Kung makarating ito sa Xinjiang, at ang kalidad ay perpekto pa rin, bibigyan ko kayo ng karagdagang pulang sobre. Ano sa tingin nyo? Hindi kasama Chen. Sobrang dami nito. Hindi marami. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng presyo. Sige na. Ayos, itinakda na. Kasama Chen. Salamat. Tito Chen, ipareserba muna namin ang ulang na ito. Pero kulang ang cash na dala ko ngayon. Ang 2,500 yuan ay kailangan kong i-bank transfer pagbalik ko. Aabutin siguro ng ilang araw. Paano kung ganito? Iiwan ko muna ang relo kong ito rito sa inyo. Kapag dumating na ang pera, ibalik niyo sa akin. Hindi pwede. Kasama Chen, ano ba ang ginagawa mo? Nagkakatiwalaan kami. Itago mo na. Kuya Chen, nagiging formal ka na. Maliit na negosyo lang ito, hindi ba pwedeng magtiwala? Aantay namin ang balita mo. Kung gayon, Tito Chen, kapatid Yuanshan, kapatid Jing, huwag kayong mag-alala. Sa loob ng 3 hanggang 5 araw, siguradong darating ang pera. Habang nag-uusap sila, mula sa pintuan ng kusina, narinig ang boses ni Wang Ying. Tapos na ang pagkain. Hugasan na ang mga kamay. Maghanda na para kumain. Ngayon lang kumalma ng kaunti ang kanilang mga damdamin. Ang kanilang atensyon ay lumipat sa pagkain. Napakasaya at busog ng kainan na yon. Pagkatapos umalis ng lalaking may gintong relo at lalaking nakasalamin, tumingin si Wang Ying sa kanyang asawa at 2 anak. Kailangan nating pag-usapan kung paano hatiin ang perang ito. Ikaw na ang bahala dyan. Ang 1,000 yuan na ito ay pasasalamat sa pagliligtas ng buhay. Ang perang ito ay hatiin niyong 3, ang bahagi ni Jing. Ako muna ang magtatago.
Para magamit mo sa kasal mo at pagpapagawa ng bahay sa hinaharap. Nanay, itago niyo na. Ayos lang ako. Wala rin akong gustong bilhin ngayon. Parang panaginip talaga ito. Nakakita ng ilang libong yuan sa loob ng isang araw. Dati, kahit isang taon, hindi kami nakakaipon ng ilang daang yuan. Talaga bang nagkakahalaga ng 2,500 itong malaking bagay? Ganun ba kadali kumita ng pera ang mga tagalungsod? Nga, ibang-iba na talaga ang mundo. Kahit anong pagod natin sa pangingisda. Mas kaunti pa sa isang negosyo nila ang kinikita natin. Tay, inay, simula pa lang ito. Sa pagkabuhay kong muli. Bukod sa pagwawasto ng aking pagkakamali kay Lin Qinghan, ang pinakamalaking pangarap ko ay bigyan ng magandang buhay ang pamilya. Malayo pa ito sa sapat. Ang huling sinag ng araw ay nagkulay ginto sa Yanzai Village. Bitbit ni Lin Dehay ang kanyang toolbox. Hila-hila ang kanyang medyo pagod na katawan pauwi. Pagdating sa pintuan ng kanilang bakuran, narinig niya ang malakas na boses ng kapitbahay na si Aling Awang. Totoong-totoo nga, ang gintong sulat sa pulang bandila. Nakasulat na inialay ang sarili para ilagay ang ibay. At ang bandila ay personal na ibinigay ng mga opisyal ng bayan. Si Chen Zhensheng ng pamilya Chen na simple lang. Anong klaseng malaking bagay ang magagawa niya? Narinig kong hindi lang bandila. Mayroon ding 1,000 yuan na bayad pa sa salamat. Isang makapal na tumpok ng E-Great Unity ang isinubo sa kamay ni Wang Ying. Anong malas ang meron sa pamilya nila? Hindi ba't nagligtas sila ng tao sa dagat? Sabi kahapon sa malakas na hangin at alon. Ang mag-ama ng pamilya Chen ay mapanganib na iniahon mula sa dagat. 2 boss mula sa syudad. Malaking kabutihan talaga ito. Si Chen Zhensheng ay talagang isang bihasang mangingisda. Ang panganay na anak na si Yuan Shan ay seryoso rin. Naglakas loob sa kahapon na panahon lumabas sa dagat para magligtas ng tao. Lalaki nga talaga siya. Umiling si Lin Dehay. Nakahanda na sanang itulak ang pintuan ng kanilang bakuran. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Aling Awang ang nagpatigil sa kanya. Kung ako ang tatanungin, ang pinakamagaling ay ang bunsong anak niyang si Chen Yuan. Hindi mo pa naririnig. Noon, isang boss ang inanod ng malayo. Si Chen Yuan. Walang pasabi, tumalon ang batang iyon sa malakas na hangin at alon. At hinila pabalik ng buhay. Aling Awang. Hindi ka ba nagkamali? Si Chen Yuan? Yung bunso ng pamilya ni Chen Zhensheng. Kuya Haizi. Bumalik ka. Kumalat na sa buong nayon. Sabi nila itong si Chen Labinsham ay talagang naging mabait. Sabi nila ang nagbalik loob na swale ay mas mahalaga pa sa ginto. Mukhang itong si Chen Labinsham ay tuluyan ng nagbago. Paano mangyayari yon? Anong klaseng ugali mayroon si Chen Labinsham? Hindi ko ba alam? Dahil alam kong tamad at walang kwenta si Chen Labinsham. Kaya mariin kong tinutulan na sumama sa kanya ang aking anak. Malabong sumagot si Lin Dehay ng 2 beses. At pagkatapos ay binuksan ang pinto at pumasok sa kanilang bakuran. Ngunit sa hapagkainan, kinakain niya ang kanin. Pinagmamasdan si Lin Qinghan ngunit nag-aatubili siyang magsalita. Kinabukasan ng buksan ang pinto. Nagulat si Lin Dehay. Nakita niya si Chen Labinsham na nakatayo sa labas ng pinto. May hawak pa itong taba at payat na liempo. Tio Haizi. Bahagyang nagulat si Lin Dehay nang makita si Chen Labinsham sa harapan niya. Mukhang medyo nagbago na nga itong batang ito. Bagaman may kaunting kaba pa rin sa kanyang mga mata tulad ng dati. Ngunit mas mukha na siyang masigla. Anong ginagawa mo dito? Ay naku, hindi ba ito si Chen Labinsham? Ano nangyari? Nagdala ng regalo para makita ang iyong magiging biyenan. Malapit na ang magandang balita. Ginang Awang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Binibisita ko lang sina Tio Haizi at Tia. Alam ni Tia, alam niya. Halika na, pasok ka na. Kuya Lin, taos puso ang kalooban ng bata. Huwag mo naman siyang harangin sa labas. Halika, pasok ka. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay si Chen Labinsham at bumalik na siya sa bakuran. Ang laking gulat ko, pinapasok ako ni Tio Lin sa bahay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito.